KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong Nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 1041 hanggang 1050. Ika-105 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 1041. Kapangyarihan ng labanan na maihahambing sa isang kalagitnaan ng ika-4 na utos. Nagningning ang kagalakan sa mga mata ni Huang Xiaolong. Meron talagang crimson flame beads. Bukod dito, dalawa sila. Nang umabot ang braso ni Huang Xiaolong upang kunin ang dalawang crimson flame beads, isang biglang tunog ng sumisipol na hangin mula sa malayo. Sa susunod na sandali, hindi ko akalain na magiging ganito kaganda ang swerte natin, kakapasok lang natin sa Ice Hail Ruins na ito at nakakita na tayo ng dalawang crimson flame beads. Isang nagulat at excited na boses ang narinig. Isang grupo na nakasuot ng panloob na disciple robe ng Elephant Genesis Sect ay mabilis na lumilipad patungo sa direksyon ni Huang Xiaolong. May mga 30 dagdag na tao. Nang makarating ang grupong ito sa lokasyon, wala ni isa sa kanila ang tumingin kay Huang Xiaolong. Ang isa sa kanila ay direktang pumunta para sa Crimson Flame Beads. Gayunpaman, ilang sandali bago hinawakan ng kamay ng panloob na disipulo ang Crimson Flame Beads, isang sword light ang dumaan. Kalhunos-lunos na tumili ang taong iyon nang maputol ang kanyang nakalahad na kanang kamay ng isang flash ng liwanag ng espada na naging sanhi ng pag-spray ng dugo sa hangin. Ang iba pang mga alagad ng Elephant Genesis Sect ay natigilan bago silang lahat ay lumingon kay Huang Xiaolong. Hindi sumagi sa kanilang isipan na ang malapit na Barbarian God Sect na disipulo ay talagang maglalakas loob na kumilos laban sa kanila. Huang Xiaolong. Isa sa mga disipulo ng Elephant Genesis Sect ay sumigaw nang makilala siya. Huang Xiaolong. Ang reputasyon ng taong ito ay umabot sa taas ng anino ng isang puno na naging sanhi ng mga galit na mukha ng mga disipulo ng Elephant Genesis Sect na namutla at ang kanilang mga katawan ay hindi namamalayan na umatras. Lahat, huwag matakot. Sa oras na ito, sumigaw ang isa sa mga panloob na disipulo ng Elephant Genesis Sect para pakalmayan ang kanyang mga kasama, mahigit sa 30 tayo rito at karamihan sa atin ay nasa kalagitnaan hanggang huli Third Order Heavenly God. Kaharian. Kung sabay tayong aatake, itong si Huang Xiaolong ay tiyak na hindi tayo makakalaban. Tama, ang Sect Chief ay nagutos na patayin si Huang Xiaolong nang walang awa kung makikita natin siya. Ang gantimpala ng mga Divine Pellets, Cultivation Technique at Battle Arts ay naghihintay sa atin. Ang mga salitang ito ay naging sanhi ng kanilang grupo upang agad na magkagulo. Sa sigaw ng dalawang disipulong ito ng Elephant Genesis Sect, ang iba ay tumigil sa pag-address. Lahat, mabilis na bumuo ng Elephant Genesis God-killing formation. Sa ating lakas at kapangyarihan ng Porma Sion, kahit isang maagang ika-4 na utos ng langit na Diyos ay hindi makakatakas. Tama, mag-isa lang siya, ano ang dapat ikatakot? Patayin si Huang Xiaolong at ang 10 bilyong Shenbi na iyon ay magiging atin. Sumigaw ang ilang late Third Order Heavenly God Realm na panloob ng mga disipulo na lalong nagpasigla sa kanilang mga kasama. Kaagad, ang 30 sa mga disipulo ng Elephant Genesis Sect ay kumalat sa isang bilog na nahuli si Huang Xiaolong sa gitna. Kasabay nito, ang bawat isa sa kanila ay humakbang sa isang tiyak na lokasyon upang bumuo ng isang maliit na sukat na Elephant Genesis God-killing formation. Sa gitna ng 3 sekta, ang mga Porma Sion at pamamaraan ng espada ng Elephant Genesis Sect ay higit sa 2. Ang Elephant Genesis God-killing formation na ito ay isa sa pinakamakapangyarihang Porma Sion na taglay nila. Ang orihinal na sukat ng Elephant Genesis God-killing formation ay nangangailangan ng hindi bababa sa 1,000 disipulo upang mabuo. Hindi na kailangang sabihin, ang kapangyarihan ng naturang Porma Sion ay hindi nakakagulat, na nagdaragdag sa kabuuang lakas ng labanan ng hindi bababa sa 10 beses. Sa kabilang banda, maaaring mabuo ang isang maliit na Elephant Genesis God-killing formation na may 10 o higit pang mga tao, tulad ng kasalukuyang sitwasyon halimbawa.
Ang 30 kakaibang Elephant Genesis sect na mga disipulong ito ay maaaring bumuo ng isang maliit na sukat ng Elephant Genesis God-killing formation upang doblehin ang kanilang lakas sa pag-atake. Pinagmamasdan ng hindi nababagabag na ekspresyon ni Huang Xiaolong habang binubuo nila ang Elephant Genesis God-killing formation, ang ilang late Third Order Heavenly God Realm na panloob ng mga disipulo ay nanunuya sa kanyang kalokohan. Huang Xiaolong, talagang mayabang kagaya ng sinasabi ng mga chismis, hinahayaan kaming bumuo ng Elephant Genesis God-killing formation nang walang anumang pakiramdam ng pagkaapurahan. Ang isa sa mga late Third Order Heavenly God Realm disciples na nagngangalang Wenlin ay nagsimulang umatake sa salita, hayaan mo akong maliwanagan ka. Ngayong matagumpay nating nabuo ang Elephant Genesis God-killing formation, maliban sa ating senior brother na si Zhao Wuya, at ang Fan Yuan ng Great Whale Sect, walang ibang tao dito ang makakasira sa ating formation. Iyan ay isang katiyakan. Huang Xiaolong, hindi ako naniniwalang mayroon kang lakas na maihahambing sa isang mid-fourth order heavenly god realm tulad ni na senior brother Zhao Wuya at Fan Yuan. Utol ng isa pang late third order heavenly god realm na disipulo. Lahat, ilagay ang lahat ng iyong pagsisikap sa pagmamanipula ng forma sayon. Dapat tayong magsikap na patayin si Huang Xiaolong sa loob ng 1 minuto, kung hindi, magkakaroon ng problema kung ang kaguluhan ay umaakit sa ibang mga disipulo ng Barbarian God Sect. Sa ilalim ng mga tagubilin ng ilang late Third Order Heavenly God Realm Inner Disciples, ang iba pang mga Elephant Genesis Sect na disciples ay lumukso sa hangin, gumagalaw sa isang hindi regular at misteryosong pattern, na nagpuntirya ng kanilang mga nakamamatay na pag-atake kay Huang Xiaolong. Ang 30 mahigit na mga disipulong ito ay mahusay na nakipagtulungan, umaatake mula sa harap at likod, lubhang nakakalito. Ang ilan sa kanila ay gumalaw ng may lakas, habang ang iba ay malambot at mabilis. Ang lahat ng puwang sa pag-iwas ni Huang Xiaolong ay nakalock. Kahit saang direksyon sinubukan ni Huang Xiaolong na umatake o umiwas, dadanasan niya ang pinagsamang pag-atake ng 30 ito sa mga disipulo. Habang pinapanood ang mga taong ito na umaatake sa kanya mula sa iba't ibang anggulo, hindi pa rin nababagabag si Huang Xiaolong habang nakatayo siya sa hangin, na parang wala siyang intensyon na hamarang. Sa pagmamasid sa kanya, lumalim ang panunuya sa mga mukha ng ilang late Third Order Heavenly God Realm Elephant Genesis Sect na mga disipulo. Ang Huang Xiaolong na ito ay dapat na umaasa sa kanyang defensive divine armor, sa pag-aakalang ito ay sapat na upang hadlangan ang aming pinagsamang pag-atake. Nakakalungkot na hindi alam ng punk na ito na ang anumang banal na sandata ay scrap bago ang ating Elephant Genesis God-killing formation. Ito ay dahil ang Sword Chi mula sa kanilang formation ay napakalakas na hindi nito pinansin ang lahat ng depensa, bukod pa rito, maaari pa nitong patayin ang kalaban. Sa isang iglap. Eksaktong sa oras na ito, ang 30 sa mga disipulo ay nakamasid habang ang kanilang Sword Chi ay tumpak na damapo sa katawan ni Huang Xiaolong. Sunod-sunod na umalangaw sa hangin ang mga tunog ng banggaan. Ang nagpalaki sa mga mata ng mga disipulong ito sa pagkabigla ay ang katotohanan na ang kanilang Sword Chi ay nabigong saktan si Huang Xiaolong. Siya ay talagang hindi nasaktan. Si Huang Xiaolong ay nakatayo ng mahinahon sa hangin, nang walang kaunting pinsala. Halos may punit sa kanyang panloob na damit ng disipulo. Ito. Bago sila makabawi mula sa kanilang pagkagulat, ang nagniningning na liwanag ay sumabog mula sa katawan ni Huang Xiaolong, kasing liwanag ng araw. Naputol ng nakakatakot na puwersa ang lahat ng espada ng mga panloob na disipulo ng Elephant Genesis Sect sa dalawa, na naging sanhi ng pagtagos ng mga dulo ng espada sa kanilang sariling mga amo. Ang lahat ng panloob na disipulo ng Elephant Genesis Sect ay hinampas sa hangin at dahan-dahang bumagsak sa lupa, kasama na ang ilang mga panloob na disipulo sa loob ng Third Order Heavenly God Realm. Hindi, paano ito? Ikaw? Ikaw? Paano magiging napakalakas ng iyong galing sa pakikipaglaban? Halos may hahambing sa isang mid-fourth order Heavenly God Realm Senior Brother Zhao Wuya. Ang isang late third order Heavenly God Realm na panloob na disipulo ay sumigaw sa hindi makapaniwala, sumisigaw ng ayaw sa kanyang puso. Ang iba ay mukhang gulat na puno ng hindi makapaniwala.
Halos 3 taon na ang nakalipas mula nang pumasok si Huang Xiaolong sa Barbarian God Sect. Paano siya lumaki ng ganito? Ang liwanag mula sa mga kamay ni Huang Xiaolong ay lumabo na nagpapakita ng Blades of Azure habang siya ay humakbang patungo sa grupo ng mga panloob na disipulo ng Elephant Genesis Sect. Huang Xiaolong, kung maglakas loob kang patayin kami, hindi ka liligtasan ng Elephant Genesis Sect. Ang aking guro ay ang Elder Zonglin ng Elephant Genesis Sect. Isa akong may mid-rank 10 Godhead. Nang maramdaman ang layuning pumatay na lumalabas mula sa katawan ni Huang Xiaolong, namutla ang mga disipulong ito, ngunit sinubukan pa ring tumayo sa harapan. Ang daming tanga. Sabi ni Huang Xiaolong na may malamig na ekspresyon. Ang Blades of Azure sa kanyang mga kamay ay naglaslas, na bumubuo ng hindi mabilang na mga puyo ng hangin na nagzigzag sa pagitan ng mga disipulong iyon. Sa isang segundo lang, umalangaw-ngaw sa hangin ang nakakaiyak na hiyawan. Ang mga bulaklak ng dugo ay namumulaklak na pula sa hangin, nagpinta ng isang magandang larawan. Huwag mag-alala, lahat kayo ay makakatagpo ni Zhao Wuya sa lalong madaling panahon. Inilabas ni Huang Xiaolong ang Blades of Azure nang lumipad palabas ang mahigit 30 piraso ng banal na apoy, na sinunog ang mga katawan ng mga disipulo ng Elephant Genesis Sect na iyon hanggang sa wala nang natira. Isang puwersa ang nagmula sa kanyang kamay, na kinokolekta ang lahat ng special na singsing pati na rin ang 2 Crimson Flame Beads bago siya nawala sa eksena sa isang kisap mata. Sa oras na ito, sa labas ng Ice Hail Ruins. Ano? Patay na ang grupo ni Weng Lin. Ang mukha ng Elephant Genesis Sect Chief na si Panjo ay naging pangit, nakatitig sa mata ni Grand Elder Yanzi na nag-uulat ng pinakabagong balita. Oo. Kinumpirma ni Grand Elder Yanzi. Ilang tao ang namatay. Ang boses ni Panjo ay sobrang solemna. 36 na tao. Ginawa ni Grand Elder Yanzi ang lahat na hindi mautal. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1042. Pagpupulong sa The Frost City. 36 na tao. Nang marinig ni Elephant Genesis Sect Chief Panjo ang numero, lalong naging pangit ang kanyang ekspresyon. Kakasimula pa lang ng joint training. Wala pang kalahating oras ang lumipas, ngunit ang kanilang Elephant Genesis Sect ay nawala ng 36 na disipulo. Bukod kay Weng Lin, sinong iba pang mga disipulo na may ranggong siyam at mas mataas ang mga Diyos ang nahulog? Huminga ng malalim si Panju saka nagtanong. Bukod kay Weng Lin, nandyan sina He-Fei, Zanglong, Shu Wuzi. Nagsalita si Grand Elder Yanzi ng 8 bagong pangalan. Sa bawat pangalan, ang mukha ni Panjo ay kumikibot sa sakit. Kung sila ay ilang karaniwang panloob na mga disipulo, hindi ito papansinin ni Panjo, ngunit ang mga patay na disipulong ito ay nagtataglay ng siyam na ranggo at mas mataas sa mga Diyos. Lahat sila ay mahahalagang panla na inalagaan ng kanilang sekta. Kamatayan, 8 sa kanila. Higit pa rito, sina Weng Lin, He-Fei, at Zanglong ay nagtataglay ng ranggo na 10 Diyos. Who was it? Who? Namula ang mga mata ni Panjo sa pagpatay. Sect Chief, ito kaya ang Fanyuan ng Great Whale Sect. Pinanggit ni Yanzi ang pangalan ng taong pinaghihinalaan niya. Sina Weng Lin, He-Fei, Zanglong, at ang iba pa ay hindi naman mahina. Sa pag-iisip ng isang tao na maaaring pumatay sa kanila sa ganoong kaikling panahon, tanging ang Fanyuan ng Great Whale Sect ang naisip. Siyempre, ang grupo ni Weng Lin ay maaaring mamatay matapos makubkob ng malaking grupo ng mga disipulo. Ang mga mata ni Panjo ay kumikinang habang ang ideyang ito ay nag-flash sa kanyang isipan. Tapat na, maaari kang umatras muna, ngunit bigyang pansin ang mga tanda ng buhay ng mga disipulo sa lahat ng oras. Ilang sandali pa, sinabi ni Panjo kay Yanzi. Oo, Sect Chief. Magalang na sumunod si Yanzi. Makalipas ang 10 araw. Sa itaas ng hanay ng bundok sa loob ng Ice Hail Ruins, kumislap ang isang liwanag mula sa itim na talam sa kamay ni Huang Xiaolong, na madaling naghihiwalay sa mga ulo ng 2 Great Whale Sect sa kalagitnaan ng Third Order Heavenly God Realm na panloob ng mga disipulo mula sa kanilang mga katawan.
Dalawang ulo ang gamulong sa himpapawid, bumubulusok pababa sa bundok ng nyebe sa ibaba, hanggang sa paanan ng burol bago inilibing sa puting nyebe. Gamit ang isang kumpas ng kanyang kamay, kinuha ni Huang Xiaolong ang Crimson Flame Beads na lumipad palabas mula sa katawan ng dalawang disipulo sa nakasanayang paraan. 623. Pamahantong hininga si Huang Xiaolong. Sa huling 10 araw, nakaipon siya ng 623 Crimson Flame Beads. Ang bahagi ng mga ito ay natagpuan sa iba't ibang lokasyon ng Ice Hill Ruins, habang ang iba ay nakolekta mula sa mga disipulo ng ibang sekta, tulad ng ngayon. At muli, ang bilang ng Elephant Genesis Sect at Great Whale Sect na panloob ng mga disipulo na namatay sa mga kamay ni Huang Xiaolong ay higit na lumampas sa 623 sa huling 10 araw. Kung ilan ang napatay niya, matagal nang tumigil sa pagbibilang si Huang Xiaolong. Pagkatapos mag-alis ng 11 Crimson Flame Beads, inilatag ni Huang Xiaolong ang kanyang Fire Element God Force upang makita ang presensya ng Crimson Flame Beads sa loob ng 10,000 li, pagkatapos ay pumili ng direksyon at lumipad pasulong. Ang mga 12 panloob na disipulo ng Great Whale Sect ay inabandonan ng ganoon. Makalipas ang kalahating oras, isang lungsod ng yelo ang lumitaw sa linya ng paningin ni Huang Xiaolong. Ang kanyang Supreme Fire Element God Force ay nakadetect ng mahigit 150 Crimson Flame Beads sa Frost City na ito, na naging dahilan ng pagkinang ng kanyang mga mata na kasing liwanag ng mga bituin sa sandaling ito. Ayon sa sinabi sa kanya ni Guling kanina, mayroong mahigit 100 katulad na Frost na lungsod sa loob ng espasyong ito, at bawat isa sa kanila ay may hawak na mahigit 100 Crimson Flame Beads. Higit sa lahat, ang Crimson Flame Beads na ito ay puro sa isang lokasyon, hindi katulad ng Crimson Flame Beads na matatagpuan sa labas ng mga lungsod, na nakakalat at kakaunti ang bilang. Ang problema ay, sa loob ng mga Frost City na ito ay nakatira ang isang tribo na tinatawag na Green Ice Hail Devil na nagtataglay ng lakas ng Heavenly God Realm. Ang pinakamalakas na eksperto ng lahi na ito ay may lakas na katumbas ng isang maagang 4th Order Heavenly God Realm Cultivator. Ang mga miyembrong iyon ng Green Ice Hail Devil na mas malakas kaysa sa 4th Order Heavenly God Realm ay naalis na ng mga ninuno ng 3 sekta, na iniwan ang pinakamalakas sa unang bahagi ng 4th Order Heavenly God Realm. Gayunpaman, para sa mga panloob na disipulo ng 3 sekta, ang unang bahagi ng 4th Order Heavenly God Realm ay nagdulot pa rin ng isang tiyak na antas ng panganib. Kaya naman, hindi madaling gawain ang pagpasok sa mga Frost City at paglabas ng Crimson Flame Beads. Gayunpaman, diretsong lumipad si Huang Xiaolong patungo sa lungsod sa ibaba ng walang pag-aalinlangan. Para sa iba pang mga disipulo, ang mga Frost na lungsod ay maaaring mapanganib, ngunit para kay Huang Xiaolong, ang isang maagang ika-4 na utos ng Heavenly God Realm Green Ice Hail Devil ay walang banta. Pagkalipas ng 2 minuto, pumasok siya sa lungsod sa isang kisap mata. Kakalipad lang ni Huang Xiaolong sa Frost City nang biglang sumugod sa kanya ang isang grupo ng Green Ice Hail Devils mula sa harapan. Sa pangkalahatan, ang mga miyembro ng lahi ng Green Ice Hail Devil ay umabot sa 10 metro ang taas, at bagamat ang kanilang pisikal na hugis ay may malaking pagkakahawig sa mga tao, ang kanilang mga katawan ay tila isang tagpi-tagpi ng berdeng yelo na pinaghalo sa halip na magkaroon ng laman at dugo. Habang sinusugod nila si Huang Xiaolong, ang mga taong ito sa lahi ng Green Ice Hail Devil ay sumisigaw at sumisigaw ng mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit ang lagnat na punanabik sa kanilang mga mukha ay hindi mapag-aalinlanganan. Sa kanilang mga mata, ang mga taong ito ang pinakamasarap na pagkain. Sa kasamaang palad, sa loob lamang ng 3 sekta na magkakasamang pagsasanay ang mga panloob na disipulo ay magkakaroon sila ng pagkakataong matikman ang laman ng tao, at mayroong itinatag na tuntunin na ipinasa na nagsasabi na ang biktima ay pagmamayari ng pumatay dito. Umiling si Huang Xiaolong habang pinagmamasdan ng grupo ng Green Ice Hail Devils na nag-aaway sa pagitan nila para maabot muna siya. Dahil walang balak na madelay ng sobra dito, sumuntok ang kanyang mga kamao. Ang kanyang Supreme Fire Element God Force ay bumaril, na bumubuo ng isang higanting pulang eyeball. Ang ika-6 na galaw ng Azure Sword Skill, Eye of Reincarnation.
Sa bawat pagliko ng eyeball, bumubulusok ang Fire Element God Force na parang sinag ng liwanag, na naging dahilan upang mahulog sa lupa ang mga Green Ice Hail Devils na ito na parang mga patay na balang sa loob ng ilang segundo. Ang kanilang mga katawan ay gawa sa yelo na hindi natatakot sa mga karaniwang banal na apoy. Gayunpaman, nang mabutas sila ng Supreme Fire Element God Force ni Huang Xiaolong, natunaw sila sa mga puddles ng berdeng tubig nang wala pang isang hininga. Maging ang kanilang mga Ice Element Godheads ay natunaw sa mga pag-atake ni Huang Xiaolong. Matapos harapin ang grupong ito ng Green Ice Hail Devil sa kanyang harapan, si Huang Xiaolong ay nagtagal ng hindi isang segundo higit sa kinakailangan, mabilis na lumipad patungo sa lokasyon ng 100+ Crimson Flame Beads. Nararamdaman niya ang isang malaking bilang ng mga Green Ice Hail Devil sa kanyang lapit na nagmamadaling patungo sa kanyang kinalalagyan. Bagamat tiwala siya sa pakikitungo sa mga demonyong ito, mas pinili niyang huwag mag-aksaya ng oras. Habang papalapit si Huang Xiaolong sa Crimson Flame Beads, sa ibang direksyon ng parehong Frost City, may isa pang grupo ng mga panloob na disipulo na abala sa pakikipaglaban sa isang grupo ng Green Ice Hail Devils, na katulad ng paglapit sa mga kwintas. May mga disipulo mula sa Barbarian God Sect at Great Whale Sect sa grupong ito. Ang pinuno ng grupo ng Barbarian God Sect ay natural na si Chen Xiong, samantalang ang panig ng Great Whale Sect ay si Wang Dafeng at isa pang binata na may puting buhok at 2 pupil sa bawat mata. Si Chen Xiong at Wang Dafeng ay tila bumuo ng isang alyansa para sa magkasanib na pagsasanay na ito. Senior Brother Fan Yuan, nakakagulat na ang Frost City na ito ay magkakaroon ng higit sa 150 Crimson Flame Beads, 30 pa kaysa sa huling Frost City na binisita natin. Tuwang-tuwang nagsalita si Wang Dafeng sa maputing buhok na binata. Ang maputing buhok na binata na ito ay walang iba kundi ang elite na disipulo na may husay sa pakikipaglaban ng kalagitnaan ng ika-4 na utos ng langit na Diyos, si Fan Yuan. Isa sa 2 pinakamalakas na disipulo sa magkasanib na pagsasanay sa panahong ito. Walang ekspresyong tumango si Fan Yuan. May isa pang grupo ng mga disipulo sa loob ng Frost City na ito. Biglang lumingon si Fan Yuan sa direksyon ni Huang Xiaolong. Makalipas ang 1 segundo, naramdaman din ni Wang Dafeng ang mga pagbabago sa enerhiya na nagmumula sa malayo. Baka sa mukha niya ang pag-aalinlangan habang iniisip kung sinong grupo ng mga disipulo iyon. Mahigit 12 minuto ang lumipas. Habang parami ng parami ang Green Ice Hail Devils na namatay sa mga kamay ni Huang Xiaolong, naramdaman niya na ang Crimson Flame Beads ay nasa isa sa mga gusaling ito sa paligid niya. Makalipas ang ilang sandali, pagdating niya sa plaza pagkatapos dumaan sa isang malaking bulwagan, nakita niya ang isang grupo ng mga disipulo ng Barbarian God Sect na lumilipad sa parehong direksyon tulad niya, kasama ang mga disipulo mula sa Great Whale Sect. Chen Xiong at Wang Dafeng. Mapanganib na pumikit ang mga mata ni Huang Xiaolong, at ang sulok ng kanyang mga labi ay nakakurba sa isang ngiti. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1043. Kupitin sa 1,000,000 piraso. Nang makita ni Huang Xiaolong sina Chen Xiong at Wang Dafeng, nakita rin siya ng kanilang grupo. Nang malaman ni Chen Xiong, Wang Dafeng, at Zhu Wanchen na si Huang Xiaolong iyon, halos sabay-sabay na binibigkas ng tatlo ang kanyang pangalan, Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Ang pinaghalong grupo ng Barbarian God Sect at Great Whale Sect na panloob ng mga disipulo ay nagulat nang marinig ang pangalan. Maging ang maputing buhok na si Fan Yuan ay naging mabagsik, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Huang Xiaolong. Kahit na halos 3 taon na mula nang pumasok si Huang Xiaolong sa Barbarian God Sect, dahil sa kanyang King Rank, Godhead, ang kanyang reputasyon sa 3 sekta ay talagang nalampasan ni Zhou Wuya at Fan Yuan. Hindi banggitin ang katotohanan na si Huang Xiaolong ay isang tanyag na kandidato para makapasok sa nangungunang 10 sa magkasanib na pagsasanay sa oras na ito. Hahaha, Huang Xiaolong, ang mga kaaway ay tunay na nagkikita sa isang makitid na landas. Hindi ko inaasahan na dito tayo magkikita Mukhang tadhana na talaga tayo. Tawa ng tawa si Wang Dafeng.
May kasiyahan sa kanyang mga mata at isang pahiwatig ng iskarlate na pagnanasa sa dugo na naging sanhi ng pagpatay sa hangarin na biglang lumabas sa kanyang katawan. Tama, mukhang nakatadhana. Mahina akong sumang-ayon si Huang Xiaolong. Nakisabay si Chen Xiong sa pagtawa. Huang Xiaolong, paano mo gustong mamatay? Gusto mo bang mamatay ng nakaluhod, nakadapa, o nakabaligtad? Siya rin ay unti-unting naglabas ng isang galit na layunin ng pagpatay na naglalayong kay Huang Xiaolong. Mula nang sinipa ni Huang Xiaolong ang kanyang ibabang bahagi ng katawan, hindi pa siya ganap na nakaka-recover. Sa panahong ito, walang ibang gusto si Chen Xiong kundi kumagat sa isang piraso ng laman ni Huang Xiaolong at inumin ang kanyang dugo. Ngunit, bago ka mamatay, sisirain ko ang iyong bagay sa 1,000,000 piraso. Hindi, 10,000,000 piraso. Umagulgol si Chen Xiong, isang bakas ng kabaliwan ang kumikinang sa kanyang mga mata. Ang boses ni Wang Dafeng ay naging masama. Huang Xiaolong, iniisip ko kung gaano kalaki ang iyong bagay. Kung hiwain natin ito sa 1,000,000 piraso, walang matitira maliban sa isang maliit na tumpok ng alikabok ng karne. Ang mga tingin ni Huang Xiaolong ay dumaan kina Chen Xiong, Wang Dafeng, at ang iba pang grupo, nagsasalita sa hindi nagmamadaling tono. Dapat ay mayroon kayong halos 2,000 Crimson Flame beads sa inyo, tama ba? Pagkatapos mong patayin ang lahat, idagdag ang 100+ Crimson Flame beads sa Frost City na ito, ligtas akong papasok sa top 10. Sa paghusga sa mga resulta ng mga nakaraang pinagsamang pagsasanay, ang pagkuha ng humigit kumulang 3,000 kwintas ay magagarantiya ng isang pwesto sa nangungunang 10. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Huang Xiaolong, si Chen Xiong, Wang Dafeng, Zhu Wanchen, at ang iba pa ay humagalpak sa tawa. Huang Xiaolong, mayroon kang 3 Furnace Cauldron Godhead, kaya tinatawag kang henyo ng lahat, ngunit sinong mag-aakalang isa ka talagang tulala? Nagtawanan si Wang Dafeng pagkatapos niyang tumigil sa pagtawa, at ang tingin sa kanyang mga mata ay naging madilim. Patayin mo kami. Tinasabi mo bang mapapatay mo kaming lahat? Na parang masyadong nakakatawa ang biro ni Huang Xiaolong, muling tumawa si Wang Dafeng. Malamig na idinagdag ni Zhou Wanchen, nasa pintuan ka na ng kamatayan, ngunit napakayabang mo pa rin. Huang Xiaolong, kilala mo ba kung sino ito? Sasabihin ko sa iyo, ito ay walang iba kundi ang senior brother ng Great Whale Sect na si Fan Yuan, ang mismong tao na may lakas na maihahambing sa isang mid-4th order Heavenly God Realm. Mag-isa lang si senior brother Fan Yuan, hindi, isang daliri lang niya ay sapat na para lapidin ka na parang langaw. Tinamantala ni Zhou Wanchen ang pagkakataong ipakilala ang puting buhok na binata sa tabi niya, si Fan Yuan. Gayunpaman, hindi na kailangang kumilos si senior brother Fan Yuan, sapat na kami para patayin ka ng 2 beses. Umisi si Chen Xiong, hindi ako naniniwala na hindi ka namin mapapatay kahit nakasama ang 500 naming mga disipulong Barbarian God Sect at Great Whale Sect. Mga disipulo ng Sky Dragon League, makinig, umatake ng buong lakas ngunit huwag siyang patayin. Gusto kong panoorin niya akong pinutol ang kanyang D*6 sa 1,000,000 piraso bago siya mamatay. Inutusan ni Chen Xiong ang grupo ng mga disipulo ng Sky Dragon League sa likod niya na ikinakaway ang kanyang braso pasulong. Ngunit walang gumagalaw, lahat ay nag-aalangan. Huwag kang mag-alala, aking kuya ang hahawak sa mga kahihinatnan. Idinagdag ni Chen Xiong na nanonood sa kanila, pagkatapos ay sumimangot, kung sino man ang tumangging umatake, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Ang lahat ng nag-aalangan ng mga disipulo ng Sky Dragon League ay nagsimulang umatake kay Huang Xiaolong ng walang pag-aalinlangan. Habang pinapanood ang malaking bilang ng mga disipulo ng Sky Dragon League na umaaligid sa kanya, lumitaw ang Blades of Osiris sa mga kamay ni Huang Xiaolong habang tumatakbo siya patungo sa kanyang mga kaaway sa halip na umiwas. Sa isang kisap mata, nasa gitna na siya ng kaeg ng mga alagad. Ang Blades of Osiris sa kanyang mga kamay ay walang katapusang umindayog, dahilan upang ang hangin ay mapuno ng malamig na kislap ng mga blade lights. Sa bawat oras na may blade light na pumutok sa hangin, maraming mga disipulo ng Sky Dragon League ang mahuhulog sa lupa. Sa ilang maikling minuto, mahigit kalahati ng 300 disipulo ng Sky Dragon League ang bumagsak.
Habang pinapanood ang tumataas na bilang ng mga namamatay habang parami ng parami ang mga disipulo ng Sky Dragon League na namatay, ang nakangiting mukha ni Chen Xiong ay unti-unting nabawasan, pagkatapos ay nawala. Ang kanyang ekspresyon ay naging solemna, pagkatapos ay napuno ng pagkabigla at takot. Si Zhu Wanchen, Wang Dafeng, at ang mga disipulo ng Great Whale Sect na iyon ay nagulat din. Isa itong one-sided massacre. Gayunpaman, ang Minasaker ay ang kanilang sariling panig. Ang kaninang walang pakialam na ekspresyon ni Fan Yuan ay naging solemna. Sa maikling segundo ng si Chen Xiong, Zhu Wanchen, Wang Dafeng, at ang iba pa ay nabigla pa, ilang mga disipulo ng Sky Dragon League ang nawala ng ulo. Walang pagbubukod, ang mga disipulong ito ng Sky Dragon League ay pinatay sa pamamagitan ng isang laslas ng Blades of Osiris sa kanilang mga leeg. Naramdaman ni Chen Xiong ang temperatura ng kanyang katawan na bumagsak sa isang nagyayelong kailaliman. Nagmamakaawa siyang lumingon kay Fan Yuan sa tabi niya, nagsalita pagkatapos ng matinding kahirapan, Senior Brother Fan Yuan, si. Sumabog ang aura ni Fan Yuan at lumitaw ang isang mahabang sibat sa kanyang kamay, na nakatutok sa likod ni Huang Xiaolong. Sa susunod na segundo, ang mahabang sibat ay tumalsik palabas, ngunit bago ito dumating, isang apoy na dragon ang lumipad palabas mula sa tuktok ng mahabang sibat. Ako ay nangyari ng napakabilis na sina Chen Xiong, Wang Dafeng, at ang iba pa ay nakakita lamang ng malabong imahe. Ang Fire Dragon ay tumama sa katawan ni Huang Xiaolong na nagdulot ng isang matunog na boom sa hangin. Bago sina Chen Xiong, Zhu Wanchen, Wang Dafeng, at ang iba pa, nawala si Huang Xiaolong, nilamon ng apoy. Nagulat ang lahat, napakadali nilang inalagaan si Huang Xiaolong. Nagbigay ito sa kanila ng surreal na pakiramdam. Gayunpaman, ang kanilang nakikita ay ang katotohanan. Haha, di ba ngayon ko lang sinabi? Ang pagkislot ng daliri ni Senior Brother Fan Yuan ay sapat na para patayin si Huang Xiaolong. Si Zhu Wanchen ang unang naka-recover, sumisigaw ng may sigasig, bago si Senior Brother Fan Yuan, itong si Huang Xiaolong ay shitty. Hindi matatalo si Senior Brother Fan Yuan. Napasigaw si Wang Dafeng. Si Chen Xiong at ang iba pa ay nakiisa, na nagpalakpakan ng malakas. Kabaligtaran sa pananibik sa paligid niya, nakasimangot si Fan Yuan, pakiramdam na may hindi tama. Ayon sa lakas na ipinakita ni Huang Xiaolong, paano siya napatay ng ganoon kadali. Sa mismong oras na ito, ang apoy na dragon na iyon na lumamon kay Huang Xiaolong ay biglang lumaki at sumabog sa hangin, na nagpapakita ng isang figure na dahan-daang lumalabas. Ang mga disipulo ng Sky Dragon League na masyadong mabagal ay nag-react ay napaatras ng pagsabog, na lubhang nasugatan. Huang Xiaolong. Sa pagtingin sa figurang iyon, si Wang Dafeng ay napahawak sa takot, si Huang Xiaolong talaga ay hindi namatay. Higit sa lahat, hindi siya nasugatan. Si Chen Xiong, Zhu Wanchen, at lahat ay umaatres na sa takot. Pagkatapos ng ilang segundo ng panandaliang pagkabigla, ang ekspresyon ni Fan Yuan ay mas malungkot kaysa dati. Maging si Zhao Wuya ay hindi nakatakas ng hindi nasaktan pagkatapos na tamaan ng kapangyarihan ng apoy na dragon na iyon. Ipinalibot ni Fan Yuan ang kanyang Fire Element God Force na sumugod na parang nakakapasong lava. Ito ang Grand Magma Eruption Art ng Great Whale Sect, gayunpaman, ang pamamaraan na ito ay maaari lamang linangin ng mga disipulong may Fire Element Godhead. Habang inilalabas ni Fan Yuan ang lahat ng kanyang lakas upang madaig si Huang Xiaolong sa kanyang pinakamalakas na pag-atake, si Huang Xiaolong ay nawala sa isang kisap mata. Napatulala si Fan Yuan matapos siyang mawala sa kanyang paningin, ngunit sa sumunod na segundo, nakita niya ang isang sinag ng blade light na kumikislap sa harap ng kanyang mga mata. Natulala si Fan Yuan saglit, ang kanyang kamay ay walang kamalay-malay na umabot hanggang sa kanyang lalamunan at natuklasan na ang kanyang katawan sa ibaba ng leeg ay biglang malayo. Si Chen Xiong, Wang Dafeng, Zhu Wanchen, at ang mga disipulong nabubuhay pa ay natigilan habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng ulo ni Fan Yuan malapit sa kanilang mga paa. Sila ay natakot sa takot. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi.
Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1044. Isang malaking frost coffin. Gulong-gulong ang ulo ni Fan Yuan sa lupa malapit sa mga paa ni Chen Xiong, Wang Dafeng, at Zhu Wanchen, isang ekspresyon ng hindi paniniwala, ayaw, at takot ay nagyelo sa kanyang mukha. Noon lamang nag-spray ang dugo mula sa katawan ni Fan Yuan, na namamatay sa lupa sa paligid ng kanyang mga paa na pula. Ang grupo ni Chen Xiong ay namutla, nanginginig na hindi mapigilan dahil sa takot. Wang Xiaolong humakbang patungo sa kanila nang hindi na sumulyap sa bangkay ni Fan Yuan. Nanlaki ang mga mag-aaral ni Chen Xiong sa takot. Umiling-iling siya habang umuurong paatras, mga salitang gumugulo sa ulo niya. Bago niya maibuka ang kanyang bibig para humingi ng awa, kumikinang ang itim na talim ni Wang Xiaolong, na gumawa ng patayong hiwa mula sa ulo ni Chen Xiong pababa sa kanyang pandiya. Isang manipis na linya ng dugo ang lumitaw at ang katawan ni Chen Xiong ay nahati sa dalawa. Napahiyaw sina Wang Dafeng at Zhu Wanchen, tumalon palayo kay Chen Xiong at tumakas ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, nang lumingon sila, may hamarang na sa kanilang daraanan. Huang, Huan Ji Xiaolo nang, huwag mo akong patayin. Nauuto si Wang Dafeng, ang kanyang mga salita ay halos maliwanag. Mabilis niyang idinagdag, ipinapangako kung hindi ko sasabihin kahit kanino ang nangyari ngayon, nakikiusap ako na huwag mo akong patayin, huwag mo lang akong patayin. Paulit-ulit na nagsumamo si Wang Dafeng, sa bingit ng luha, kung ano ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo, tiyuhin ko. Gayunpaman, bago niya mailabas ang kanyang tiyuhin upang pigilan si Wang Xiaolong, isang malamig na kislap ang dumaan at huminto ang kanyang boses. Sa susunod na segundo, tulad ni Chen Xiong, ang katawan ni Wang Dafeng ay nahati sa dalawang bahagi ng mga blades ng Azure ni Wang Xiaolong. Nang makita ni Zhu Wanchen si Chen Xiong Wang Dafeng na pinatay sa harap niya ng walang anumang kapangyarihang lumaban, nawalan siya ng kontrol at naasar sa sarili. Isang mabahong amoy ang tumago sa hangin. Walang emosyon na makikita mula sa ekspresyon ni Wang Xiaolong habang ang mga itim na talim sa kanyang mga kamay ay gumawa ng isa pang mabilis na laslas sa hangin, na naging dahilan upang si Zhu Wanchen ay bumagsak paatras na may dugong bumulwak mula sa kanyang leeg na parang fountain. Tumingin si Wang Xiaolong sa kanyang balikat upang makita ang natitirang Sky Dragon League at mga disipulo ng Great Whale Sect na tumatakas sa magkaibang direksyon. Ang ilan ay tumakas pa ng higit sa 100 lipalayo. Pamantong hininga si Wang Xiaolong, itinulak ang kanyang Archdevil Supreme Godhead sa pinakamataas na kapangyarihan. Ang mga agos ng hangin sa paligid ay naging magulo, na naging sanhi ng mga umaalulong na hangin na tila mga humahampas na alon sa mga tainga ng lahat. Ang mga tumatakas na mga disipulo ng Sky Dragon League at Great Whale Sect ay nakaramdam ng matinding pananakit sa kanilang mga tainga, at sa sumunod na segundo, sila ay hinayla pabalik ng isang napakalaking puwersa patungo kay Wang Xiaolong. Ang sitwasyong ito ay labis na natakot sa mga disipulong iyon. Gayunpaman, gaano man sila kadesperadong nagpumiglas, wala ni isa man sa kanila ang makawala sa hindi kilalang puwersa. Sa loob ng ilang segundo, ang mga disipulong iyon ng Sky Dragon League at Great Whale Sect ay hinayla pabalik sa loob ng ilang daang metro mula sa Wang Xiaolong, natuklasan na ang kanilang dugo at puwersa ng Diyos ay mabilis na umaalis sa kanilang mga katawan. Sunod-sunod na lumiit ang mga disipulong iyon, naging mga tuyong bangkay. Pagkaraan ng 10 minuto, ang lahat ng natitirang mga disipulo ay ganap na naging mga tuyong bangkay, na bumagsak sa lupang nababalutan ng nyebe. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, tinipon ni Wang Xiaolong ang lahat ng kanilang spatial ring, inilagay ang mga ito sa kanyang Azure ring. Kasunod nito, ang paglaslas ng isang Tears of Azure move, ang pinakamataas na Fire Element God Force ay bumagsak mula sa himpapawid sa ulan ng apoy, na sinunog ang mga bangkay. Sina Fan Yuan, Chen Xiong, Wang Dafeng, Zhu Wanchen, at ilang daang mga disciples ng Sky Dragon League at Great Whale Sect ay nasunog na naging kulay abong-abo, na natangay ng hangin. Nang matapos siya, sa wakas ay tiningnan ni Wang Xiaolong ang mga spatial ring na nakolekta niya. Ang ikinagulat niya ay ang katotohanan na ang spatial na singsing ni Fan Yuan ay naglalaman ng mas maraming crimson flame beads kaysa sa kanyang tinansya, na lampas sa 3,000.
Idinagdag ang 623 Crimson Flame beads sa kanyang sariling spatial ring. Si Huang Xiaolong ay mayroon na ngayong kabuuang 3,951 Crimson Flame beads. Sa oras na ito sa labas ng Ice Hail Ruins, ang mukha ng Great Whale Sect Chief ay nabaluktot sa galit. Sa huling 10 araw, mahigit 1,000 disipulo ang namatay. 10 araw. Noong nakaraan, sa panahon ng magkasanib na pagsasanay ng tatlong sekta, ang pagkatalo ng Great Whale Sect ay palaging pinananatili sa ilalim ng 4 hanggang 500 disipulo, samantalang ngayon, sa loob ng maikling 10 araw, mahigit 1,000 tao ang bumagsak. Bukod dito, karamihan sa kanila ay mga disipulo ay may ranggo na siyam at mas mataas sa mga Diyos. Sana ay hindi ako pababayaan ni Fan Yuan sa pagkakataong ito. Nanalangin si Wu Yu sa sarili. Kung matagumpay na napanalo ni Fan Yuan ang unang pwesto sa pagsasanay sa panahong ito ay kabayaran sa bilang ng mga nahulog na disipulo. Gayunpaman, habang iniisip ito ni Wu Yu, si Grand Elder Chen Yihan ay lumipad papunta sa kanya sa takot. Sa pagmamasid sa kanya, sumimangot si Wu Yu, sobrang sama ng loob, mas maraming disipulo ang namatay. Sa loob ng 10 araw na ito, si Chen Yihan ay nagulat sa kanya ng higit sa 100 beses, at sa bawat oras na ito ay tungkol sa mas maraming pagkamatay ng kanilang mga disipulo ng Great Whale Sect sa loob ng Ice Hail Ruins. Si Chen Yihan ay labis na nataranta habang nagsasalita, Sect Chief, ngayon lang, mahigit 260 life token ng ating Great Whale Sect ang nabasag. Ano ang sinabi mo? Ilan? Inimok ni Wu Yu, higit sa 260 disipulo. Noong nakaraan, ang pinakamalaking pagkawala na naranasan nila ng sabay-sabay ay higit sa 100 disipulo, ngunit sa pagkakataong ito ay talagang higit sa 260. Oo, oo. Tumango si Chen Yihan, nag-aalangan, gayon din, kasama nila sina Wang Dafeng at Fan Yuan. Wang Dafeng, Fan Yuan. Umiling ang ulo ni Wu Yu na parang isang higanteng kulog ang umalangaw sa kanyang isipan. Ang iba pang mga Grand Elder na naruroon sa bulwagan ay nagulat, ang kanilang hindi paniniwala ay malinaw na nakasulat sa kanilang mga mukha. Tinawang Dafeng at Fan Yuan ay talagang namatay. Ano ito? Si Fan Yuan ay isang taong kayang lumaban sa isang mid-fourth order heavenly god realm. Sa loob ng Ice Hail Ruins, wala talagang maaaring maglagay ng panganib sa kanyang buhay, paano siya mamamatay. Isang nakakaantig na sigaw ang nagmula kay Wu Yu, sino iyon? Sino ang pumatay sa aking pamangkin, sino? Napuno ang bulwagan ng labis na hanggaring pagpatay. Sect Chief, maaaring si Zhao Huya ng Elephant Genesis Sect. Maingat na nagsalita ang isang takot na Grand Elder. Zhao Huya. Isang malamig na liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Wu Yu. Kasabay nito, nakatanggap din si Guling ng balita tungkol sa pagkamatay ni Na Chen Xiong at Zhou Wanchen, gayon din ang mahigit 200 mga disipulo ng Barbarian God Sect, na naging sanhi ng sobrang pangit ng kanyang ekspresyon. Napuno ng hinala at iba't ibang haka-haka ang tambalan ng Barbarian God Sect. Sa kasamaang palad, hindi nalaman ng mga tao sa labas kung ano ang nangyari sa loob ng Ice Hail Ruins, kaya, sa kabila ng lahat ng ito, walang nakapag-kumpirma ng anuman. Sa loob ng isa sa mga tirahan ng cultivation ng Barbarian God Sect, pinag-uusapan ni Chen Hao at ng ilang pangunahing disipulo ang paparating na kasal ng pamilya Cao sa loob ng ilang buwan nang tumakbo ang isang miyembro ng Sky Dragon League sa kanyang tabi, na naguulat, League Leader, ngayon lang dumating ang isang mensahe mula sa Windless Mountain Range. Yang Master Chen Xiong, siya. Nahulog na. Ano ang sinabi mo? Si Chen Hao ay tumalon sa kanyang mga paa, ang gininto ang balabal sa kanyang katawan ay kumikislap sa walang hangin na bulwagan, isang nagyayelong gininto ang liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata. Chen, patay na si Wai Yang Master Chen Xiong. Namumula ang disipulong iyon ng Sky Dragon League, umuulit ng may takot. Umindayog ang katawan ni Chen Hao. Kuya. Isang nakakakilabot na daing ang yumanig sa bulwagan. Tirichet Asterisk S. Sa loob ng Ice Hail Ruins, pagkatapos alagaan sina Fan Yuan, Wang Dafeng, at ang iba pa, dumiretso si Huang Xiaolong sa kumpol ng Crimson Flame Beads sa loob ng Frost City na ito.
Matapos makapasok sa isang malaking bulwagan, napansin niya na ang mga Green Ice Hail Devils na sumusugod sa kanya ay tumigil talaga sa labas ng bulwagan, ngunit patuloy pa rin sa paglabas ng mababang paghalit ng mga ungol at ungol. Ganun pa man, wala ni isa sa kanila ang nangahas na pumasok na parang may kinakatakutan. Ang sitwasyong ito ay pumukaw sa pagkamahusisa ni Huang Xiaolong. Ngunit sa kanya, buti na lang hindi sumugod ang mga Green Ice Hails Devils na ito sa bulwagan, na nagligtas sa kanya ng ilang problema. Nagpatuloy si Huang Xiaolong sa bulwagan, naramdaman ang lokasyon ng Crimson Flame Beads. Pagkapasok sa likod na bulwagan, agad niyang nakita ang 250 Crimson Flame Beads na naglalabas ng malambot na pulang glow. Ngunit ang kanyang atensyon ay nasa malaking frost coffin sa altar. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1045. Isang sinaunang Diyos Realm Green Ice Hail Devil. Ang dalawang malalaking frost coffin sa altar ay lumampas sa 60 metro ang lapad at 10 metro ang haba. Ang mga anting-anting ng apoy ay nakasabit sa magkabilang kabaong, ilang daang mga ito ang makapal na tumatakip sa buong ibabaw ng bawat kabaong. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay kumikinang sa pagkamahusisa. Bahagyang tumalon siya sa altar at maingat na lumapit sa dalawang malalaking frost coffins. Nang maramdaman ang mahina ngunit nakakatakot na puwersa ng elemento ng yelo na lumalabas mula sa kanila, lumapit si Huang Xiaolong. Hindi kaya ang dalawang kabaong ito ay naglalaman ng ninuno ng Green Ice Hail Devil. Si Huang Xiaolong ay nakatayo sa harap ng isa sa mga frost coffin na may nagniningning na mga mata, tinatanggal ang isa sa mga anting-anting ng apoy. Sa sandaling umalis ang anting-anting na iyon sa kabaong, isang napakalakas na alon ng apoy ang lumundag patungo kay Huang Xiaolong. Dahil sa gulat, agad niyang pinalibot ang sarili niyang Supreme Fire Element God Force para bumuo ng protective barrier bago pa man umabot sa kanya ang alon ng apoy, ngunit kahit ganoon, ang init na nagmumula sa apoy ay nakapasok pa rin sa kabilang panig ng barrier. Ang average na mid-level na katawan ng Heavenly God ay natunaw na sa ilalim ng heatwave na ito. Matapos mawala ang apoy, pinagmasdan ni Huang Xiaolong ang iba pang mga anting-anting ng apoy sa kabaong, pagkatapos ay isa-isang binalatan ang mga ito. Habang bumababa ang bilang ng mga anting-anting ng apoy sa kabaong, ang puwersa ng elemento ng yelo na tumatagos palabas ay lalong lumakas, at ang kabaong ay nagsimulang umilo na berde. Nang alisin ni Huang Xiaolong ang lahat ng anting-anting mula sa frost coffin na iyon, ang mga ulap ng malamig na enerhiya ay dumaloy palabas, na kumalat sa ibabaw ng altar. Nagsimulang mabuo ang kulay berdeng yelo sa altar, na umaabot sa sahig, dingding, at higit pa. Sa labas ng bulwagan, ang pulutong ng Green Ice Hail Devils ay nagpakawala ng matinis na hiyaw ng pagkabalisa, at napaatras sa pangamba nang makita nila ang kumakalat na kulay berdeng yelo. Samantalang si Huang Xiaolong na nakatayo pa rin sa altar, kahit na pinuprotektahan ng kanyang True Divine Dragon Physique at Supreme Fire Element God Force ang kanyang katawan, nakaramdam siya ng kakaibang lamig na tumagos sa kanyang katawan, sa kanyang mga buto, maging sa kanyang kaluluwa. Sa oras na ito, ang kanyang tatlong kataas-taasang Diyos ay naglabas ng maningning na liwanag, maging ang makadiyos na Mount Sumi sa loob ng kanyang katawan ay naglalabas ng maliwanag na gininto ang ningning. Ang napakalamig na enerhiya sa paligid ni Huang Xiaolong ay mabilis na kumalat, ngunit kahit na ganoon, ang kanyang likod ay natatakpan ng malamig na pawis. Sa kabilang banda, nagulat siya nang matuklasan na ang gininto ang kinang ng makadiyos na Mount Sumi ay maaaring magpakalat ng napakalamig na lamig na nagmumula sa berdeng yelo. Mula nang umakyat siya, ang makadiyos na Mount Sumi ay tila nawala ng marami sa mga pakinabang nito, sa katunayan, ginagamit lamang niya ito upang mag-imbak ng mga espiritual na ugat. Hindi kailanman sumagi sa isip ni Huang Xiaolong na mapoprotektahan siya nito ng mag-isa. Mukhang kailangan kong tanungin si Xiao Niyo tungkol sa pinagmula ng makadiyos na Mount Sumi na ito pagbalik ko. Si Huang Xiaolong ay gumawa ng isang tala sa isip. Noong nasa mababang kaharian pa siya, sinabing ang makadiyos na Mount Sumi ay isang maalamat na kayamanan mula sa Buddha world, ngunit kung ito ay totoo o mali, hindi matiyak ni Huang Xiaolong.
Naisip din niya ang iba pang mga kayamanan sa kaparehong listahan ng Godly Mount. Tulad ng Linglong Treasure Pagoda, ang Absolute Soul Pearl, God-Binding Ring, at iba pa. Ang kanilang pinagmulan ay dapat gawing malinaw kung maaari. Matapos maalis ang napakalamig na malamig na enerhiya sa kanyang katawan, si Huang Xiaolong ay tumayo sa hangin sa itaas ng kabaong, ngunit hindi siya ng ahas na lumapit. Tumayo siya ng 30 hanggang 40 metro ang layo bago binuksan ang takip ng kabaong na tumitimbang ng ilang 10,000 katays gamit ang hampas ng kanyang palad. Isang malakas na kalabog ang umalingaw sa bulwagan ng ang takip ng kabaong ay lumipad at tumama sa sahig. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng malakas na pagyanig ng buong altar ng ilang sandali bago tumigil. Tiningnan ni Huang Xiaolong ang kabaong na nagbuga ng makapal na ulap ng berdeng malamig na enerhiya na tumagal ng ilang minuto upang mawala, na inihayag ang katawan ng isang napakalaking Green Ice Hail Devil sa loob. Ang average na Green Ice Hail Devil ay umabot sa 10 metro ang taas, ngunit ang nasa loob ng Frost Coffin ay talagang lumampas sa 20 metro. Bukod dito, napansin ni Huang Xiaolong na may dumadaloy na dugo sa mga ugat nito. Hindi lang dugo, mayroon din itong mga buto, laman, at mga laman loob. May buhok pa ito, parang tao. Bagamat hindi na ito humihinga, hindi man lang matansya ni Huang Xiaolong kung gaano nakatagal ang Green Ice Hail Devil ay namatay o nasealed. Nanlaki ang mga mata ni Huang Xiaolong sa gulat, pagkatapos ay napuno kami ng tuwa. Mula sa mga talaan ng aklata ng Barbarian God Sect, alam ni Huang Xiaolong na tanging ang Green Ice Hail Devils na nakarating sa Ancient God Realm ay maaaring magkaroon ng katawan ng tao, na bumubuo ng laman, dugo, at mga panloob na organo. Sa madaling salita, ito ay ang bangkay ng Ancient God Realm Green Ice Hail Devil. Para sa iba, ang bangkay na ito ay walang silbi, ngunit kay Huang Xiaolong, ito ay magandang bagay. Dalubhasa siya sa sinaunang sining ng pupe at ang mandate ng kaluluwa. Magagamit niya ang kombinasyon ng dalawang pamamaraan na ito para gawing puppet ang bangkay. Ilang sandali pa, pinigilan ni Huang Xiaolong ang pananabik sa kanyang puso at ibinaling ang kanyang atensyon sa natitirang kabaong. Dahil ang una ay naglalaman ng Ancient God Realm Green Ice Hail Devil, ang isa pang kabaong ay dapat magkaroon din ng isa. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling buksan ang kabilang kabaong. Sa ngayon, ang napakalamig na lamig na nagmumula sa nag-iisang Ancient God Realm Green Ice Hail Devil ay nakakatakot na. Kung bubuksan din niya ang isa pa, natakot si Huang Xiaolong na hindi niya mapaglabanan ang matinding lamig kahit nakasama ang kanyang 3 Supreme Godheads at Godly Mount. Zumi. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at pinaikot ang kanyang God Force, na binibigkas ang Ancient Puppetry Art Incantation habang pinapalitan niya ang kanyang Soul Force sa isang malakas na marka ng kaluluwa. Unti-unti, lumakas at lumiliwanag ang lilang kumikinang sa mga mag-aaral ni Huang Xiaolong, na naging isang sinaunang simbolo ng kaluluwa na nawala sa pagitan ng mga kilay ng Green Ice Hail Devil, na minarkahan ang pagka-Diyos nito. Biglang-bigla, isang makapangyarihang banal na maaaring itaboy ang marka ng kaluluwa ni Huang Xiaolong. Naalarma, itinulak niya ang kanyang God Force sa sukdulan, pinatindi ang lakas ng puwersa ng kanyang kaluluwa. Ang prosesong ito ay paulit-ulit. 1 minuto, 10 minuto, 1 oras ang lumipas. Ang Divine ay kahawig ng isang hindi matitinag na sinaunang bundok na humaharang sa pagsulong ng marka ng kaluluwa ni Huang Xiaolong. Pagkalipas ng 2 oras, tuluyang naubos ang puwersa ng kanyang kaluluwa, na pinilit na itigil ang kanyang pagtatangka, na naging dahilan upang magmukha siyang mapatla. Umalangaw sa bulwagan ang ingay ng kanyang hingal. Ang kanyang ina, hindi ko inasahan na ang isang nalalabi lamang sa divine power ng isang Ancient God Realm Master ay hindi natitinag kahit pagkatapos ng kamatayan. Si Huang Xiaolong ay nagsimulang magmura sa loob upang ilabas ang kanyang pagkabigo. Anong gagawin? Sumuko na ng ganito lang. Ayaw niyang sumuko ng ganito. Pagkatapos ay mabilis niyang nilamon ang ilang nakapagpapagaling na divine pellets. Makalipas ang kalahating oras, matapos makabawi ang puwersa ng kanyang kaluluwa, nagngangalit si Huang Xiaolong at nagsimula ng isa pang mahirap na labanan laban sa banal na kapangyarihang nagpoprotekta sa Diyos ng bangkay ng Green Ice Hail Devil.
Pagkalipas ng 2 oras, muling naubos ni Huang Xiaolong ang kanyang puwersa ng kaluluwa. Heal and attack, heal and attack, ginawa niya ito ng maraming beses hanggang sa lumipas ang isang araw. Walang pagpipilian si Huang Xiaolong kundi huminto sa gabi. Pagkaraan ng isang araw, naunawaan niya na imposibleng makalusot sa protection na layer ng banal na kapangyarihan sa paligid ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kasalukuyang lakas ng puwersa ng kaluluwa. Kahit magpumilit siya ng 1 linggo, ganoon din ang resulta. Ang katotohanan ito ay nagpasimangot kay Huang Xiaolong sa bahagyang sama ng loob. Mukhang kailangan kong mag-breakthrough sa 4th Order Heavenly God Realm bago subukang muli. Pamahantong hininga si Huang Xiaolong. Ang kanyang cultivation ay nasa peak late 3rd Order Heavenly God Realm, ngunit sa sandaling siya ay sumulong sa 4th Order, tumawid sa linya patungo sa mid-level Heavenly God Realm. Ang kanyang soul force ay magiging 10 beses na mas malakas, marahil higit pa. Sa oras na iyon, ang kanyang pagkakataon na malagpasan ang hadlang ng banal na kapangyarihan ay tiyak na tataas. Kahit na mag-aaksaya ng maraming oras upang subukan ang isang pambihirang tagumpay ngayon, na nakakaapekto sa kanyang resulta sa pinagsamang pagsasanay, hindi niya ito pinapansin sa puntong ito. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1046. Breakthrough sa 4th Order Heavenly God Realm. Kung ikukumpara sa magkasanib na mga gantimpala sa pagsasanay ng 3 sekta, si Huang Xiaolong ay mas hilig na makakuha ng 2 Ancient God Realm Green Ice Hail Devil Puppet. Sa kabila ng napakapang-akit na gantimpala sa unang pwesto, bahagyang mapataas lamang nito ang lakas ni Huang Xiaolong, ngunit ang pagkakaroon ng 2 Ancient God Realm Green Puppet ay isa pang antas ng kapangyarihan sa kabuuan. Bukod dito, siya ay kasalukuyang may malapit sa 4,000 Crimson Flame Beads sa kanyang special na singsing. Idinagdag ang higit sa 150 kwintas dito, ito ay ginagarantiyahan na siya ng isang pwesto sa nangungunang 10. Mahigit 2 buwan pa ang natitira bago matapos ang pinagsamang pagsasanay. Sa oras na iyon, ang espasyong ito ay magsasara at ang lahat ng nabubuhay na disipulo ay tatanggihan nito, kaya naman, si Huang Xiaolong ay mayroon lamang 2 buwan upang makapasok sa ika-4 na utos at ginawang mga puppet ang 2 Ancient God Realm Green Ice Hail Devils. Dahil sa hadlang sa oras, mabilis siyang naglagay ng harang sa paligid ng bulwagan bago umupo ng naka-crossleg at kinuha ang mababang gradong pang-espiritual na ugat ng Genyusek na nasa 3 ranggo. Sa isang iglap, ang espasyo sa loob ng hadlang ay naghulo ng masaganang espiritual na enerhiya. Gamit ang kapangyarihang lumalamon ng kanyang Archdevil Supreme Godhead, sinimulan ni Huang Xiaolong na dalisayan ang mababang grado na ranggo ng 3 espiritual na ugat sa sobrang bilis. Isang malakas na puwersa ng kidlat ang lumabas mula rito, na nagdulot ng matinding kirot na bumalot kay Huang Xiaolong, na sinundan ng pamamanhid. Pagkamat dati niyang pinino ang pinakamataas na ranggo ng 2 baitang ng Extreme Yang Fire Ore na espiritual na ugat sa Volcano Isle, mayroong isang makabuluhang pagkakaiba sa husay sa pagitan ng 2 baitang at 3 baitang. Maging ang True Divine Dragon Physique ni Huang Xiaolong ay nahirapang makayanan ang marahas na kapangyarihang nilalaman nitong mababang gradong ranggo ng 3 elemento ng kidlat na espiritual na ugat. Sa loob ng ilang segundo, isang nag-aalab na amoy ang nagmula sa kanyang katawan, ngunit pinananatili pa rin niya ang isang tiyak na antas ng kamalayan sa kanyang paligid habang pinipino at sinisipsip ang enerhiya mula sa espiritual na ugat na ginagawang God Force. Kasabay nito, sa ilalim ng patuloy na pag-atake mula sa marahas na puwersa ng kidlat, ang katawan ni Huang Xiaolong ay pinaso ng itim, gumaling, at nasugatan ng maraming beses. Sa kabila ng matinding sakit, malinaw niyang nararamdaman ang kanyang True Divine Dragon Physique na lumalakas sa tuwing gumagaling ito, nagiging mas malakas at matatag. Kaya, nagsimulang magtanim ng baliw si Huang Xiaolong sa loob ng bulwagan, araw at gabi nang walang tigil. Hindi nagtagal, lumipas ang 1 buwan. Pagamat hindi pa nakakalusot si Huang Xiaolong sa ika-4 na utos, ito ay abot kamay kumpara noong nakaraang buwan. Ang puwersa ng kidlat ay dumaloy sa paligid ng Huang Xiaolong, na bumubuo ng maliliit ngunit makakapal na ulap ng kidlat na kumikislap ng maliwanag sa bulwagan.
Ito ay nakakabighani ngunit nakamamatay. Pagkatapos ng isang buwan ng pagpino sa espiritual na ugat, ang puwersa ng kidlat nito ay hindi na makakasakit kay Huang Xiaolong gaya ng nangyari noong una. Ngayon, ang mga kumakaluskos na kidlat na damapo sa kanyang katawan ay hindi hihigit sa banayad na humahaplos na simoy na nagbibigay sa kanya ng komportableng pakiramdam. Habang si Huang Xiaolong ay patuloy na nagsisikap tungo sa pagsulong sa Fourth Order Heavenly God Realm, sa isa pang lungsod sa loob ng Ice Hail Ruins, isang Elephant Genesis sect na alagad na nagpapalabas ng Mar-Ingel na aura ay pumatay ng mga alon ng Green Ice Hail Devils at nakakuha ng mahigit 130 Crimson Flame Beads. Napakahusay, tiyak na 10,000 kwintas. Ang Elephant Genesis sect ay nagpakita ng isang maningning na ngiti, ayon sa mga nakaraang resulta, ang 10,000 Crimson Flame Beads ay higit pa sa sapat upang agawin ang unang lugar, mukhang ang unang lugar sa pagkakataong ito ay akin. Ang taong ito ay ang isa pang disipulo na may parehong katanyagan bilang Fan Yuan, ang Elephant Genesis sect na si Zhao Wuya. Mayroong higit sa 40 araw na natitira bago matapos ang pinagsamang pagsasanay. Ang pagkolekta ng isa pang 5,000 Crimson Flame Beads ay isang madaling gawain. I wonder kung ilang butil ang nakolekta ng brat na si Fan Yuan. Nagtataka si Zhao Wuya sa kanyang sarili. Para kay Zhao Wuya, ang tanging taong kwalipikadong makipagkompetensya sa kanya sa pinagsamang pagsasanay na ito ay si Fan Yuan. Sa isang kisap mata, umalis si Zhao Wuya sa Frost City na ito para maghanap ng susunod. Pagkaraan ng 10 araw, pagkatapos na salakayin ang isa pang 13 Frost na lungsod, ang Crimson Flame Beads ni Zhao Wuya ay umabot na sa mahigit 11,600. Gayunpaman, sa pagdating sa kasalukuyang Frost City, si Zhao Wuya ay nakasimangot dahil hindi niya maramdaman ang anumang pagbabago mula sa Crimson Flame Beads dito. Nakuha ba sila ng ibang mga alagad? Ginawa ni Zhao Wuya ang pinakahalatang hula, si Fan Yuan kaya. Pagkatapos ay naramdaman niya ang ibang uri ng pagbabago ng enerhiya na nagmumula sa sentro ng lungsod na ito na nagpasikip sa kanyang puso. Ano ito? Paano maaaring magkaroon ng isang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya sa loob ng Ice Hail Ruins? Si Zhao Wuya ay nagpupumigla sa loob habang nakatingin sa gitna ng lungsod, ang kanyang mga mata ay kumikislap, ngunit makalipas ang ilang minuto ay nakontrol niya ang kanyang pagkamahusisa. Maingat na lumingon, umalis si Zhao Wuya, patungo sa susunod na Frost City. Hindi alam ni Huang Xiaolong na pinipino ang espiritual na ugat ng elemento ng kidlat na si Zhao Wuya ay dumaan lamang sa parehong Frost City na kinaroroonan niya. Kung ikukumpara sa isang buwan na ang nakalipas, ang mababang gradong rango ng tatlong elemento ng kidlat na espiritual na ugat ay nabawasan ng kalahati. Ang pagsilang at ebolusyon ng isang rango ng tatlong espiritual na ugat ay tumagal ng milyon-milyong taon. Maaaring isipin ng isang tao ang napakalaking dami ng condensed spiritual energy na nilalaman nito. Gayunpaman, ginamit lang ni Huang Xiaolong ang mahigit isang buwan na oras para pinuhin ang higit sa kalahati nito, hindi ito kailanman narinig. Habang tumataas ang kanyang cultivation, tumaas din ang bilis ng kanyang pagpino. Lumipas ang isa pang buwan. Sa araw na ito, sumabog ang aura ni Huang Xiaolong na naging sanhi ng pagsabog ng mga kulog na ulap sa paligid niya habang ang mga kidlat ay tumama sa kalangitan. Sa susunod na segundo, ang anino ng isang asul na primordial na banal na dragon ay pumailang lang sa langit at nag-hover ng mataas sa hangin sa itaas ng Frost City, na naglalabas ng isang Mar-Ingel na kapangyarihan ng dragon. Sa bulwagan bilang mata, isang higanteng unos ang bumagsak, na naging sanhi ng mga malalaking bato ng yelo na mabilis na umikot sa hangin. Ibinalik ni Huang Xiaolong ang kanyang ulo sa sobrang tuwa, umuungal sa kalangitan. Ang dagandong ng dragon ay umalingaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa. Lahat ng Green Ice Hail Devil sa loob ng 10,000 li mula sa bulwagan ay napaatras na parang may malakas na epekto. Dayanig ang kalawakan ng tumayo si Huang Xiaolong. Sa wakas ay nakalusot siya sa Fourth Order Heavenly God Realm. Kasiyahan sa pakiramdam ng malawak na enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan, itinutok ni Huang Xiaolong ang kanyang kamao sa altar at sumuntok. Malakas na yumanig ang buong altar nang lumitaw ang mga pinong bitek sa ibabaw nito.
Isang suntok lang ng purong pisikal na lakas ang umabot sa ganoong nakakatakot na antas. Tiwala si Huang Xiaolong na kaya niyang durugin hanggang mamatay ang Sixth Order Heavenly God Realm Cultivator sa pamamagitan ng suntok kahit na hindi ito magiging Primordial Divine Dragon. Maya-maya, unti-unti siyang huminahon mula sa kanyang kagalakan, pagkatapos ay nahulog ang kanyang tingin sa Ancient God Realm Green Ice Hail Devil na nakahiga sa loob ng Frost Coffin, papalapit dito. Sa pagkakataong ito, dapat siyang maging matagumpay. Muling itinulak ni Huang Xiaolong ang kanyang puwersa ng Diyos sa sukdulan. Ayon sa Ancient Puppetry Art at Soul Mandate Incantation, itinuon niya ang kanyang puwersa ng kaluluwa sa pagbuo ng isang makapangyarihang simbolo ng kaluluwa sa lalim ng kanyang mga mag-aaral, na naging sanhi ng kanyang mga mata na lumiwanag na kulay ube habang ang dalawang simbolo ay bumaril sa Ancient God Realm Green Ice Hail Devil Head through. Noon ito, ang natitirang banal na kapangyarihan sa paligid ng pagkadyos ng Green Ice Hail Devil ay muling sinubukang hadlangan si Huang Xiaolong. Gayunpaman, ang puwersa ng kanyang kaluluwa ay nagpatuloy sa pagtakbo pasulong, at sa pagkakataong ito, ang natitirang banal na kapangyarihan ay hindi na makatayo tulad ng isang hindi matitinag na malaking bundok, ngunit umugoy nang wala sa balanse. Pumilis ang puso ni Huang Xiaolong sa pananibik, may pag-asa. Mabilis niyang minanipula ang puwersa ng kanyang kaluluwa para itulak ng mas malakas. Sa ilalim ng maraming banggaan, ang natitirang banal ay maaaring maging lalong hindi matatag, nanginginig ng marahas. Makalipas ang kalahating araw, sa wakas, isang malutong na tunog na katulad ng pagbasag ng salamin ang umalingaw sa bulwagan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1047. Nagtatapos ang pagsasanay. Nakalusot na siya sa wakas. Kawakas, winasak ng puwersa ng kaluluwa ni Huang Xiaolong ang patuloy na nalalabi ng banal na kapangyarihan, na naging sanhi ng isang matagumpay na ekspresyon upang lumiwanag ang kanyang mukha. Kaagad, ang kanyang marka ng kaluluwa ay nahulog sa Diyos, natutunaw sa Godseed ng Green Ice Hail Devil. Nang ganap na sumama ang puwersa ng kanyang kaluluwa sa Godseed nito, nakahinga ng maluwag si Huang Xiaolong. Kasunod noon, ang bangkay ng Ancient God Realm Green Ice Hail Devil na tahimik na nakahiga sa Frost Coffin ay dahan-dahang umupo, ang simpleng paggalaw na ito ay naging sanhi ng pagyanig ng solidong altar sa ilalim. Kasabay nito, ang berdeng malamig na enerhiya sa bulwagan ay tumindi. Pingjiwi ang bumabati kay Master. Ang unang Ancient God Realm Green Ice Hail Devil ay umakyat mula sa kabaong at lumuhod bilang pagsaludo sa harap ni Huang Xiaolong. Pingjiwi ang pangalan nitong Green Ice Hail Devil bago siya namatay. Sa kombinasyon ng Ancient Puppetry Art at Soul Mandate ni Huang Xiaolong, ang mga puppet na kanyang pinino ay iba sa mga karaniwang mapurol na nagpapanatili ng isang tiyak na antas ng katalinuhan. Bukod dito, kanina, tinipon ni Huang Xiaolong ang nalalabi ng nakakalat na kalooban ng Green Ice Hail Devil at isinama ito sa Godseed ng Popeye, kaya naman ang Popeye na ito ng Green Ice Hail Devil ay nagpapanatili din ng ilang alaala ng buhay nito. Sa kabila ng pagluhod sa pagpupugay kay Huang Xiaolong, ang Green Ice Hail Devil ay maraming beses na mas malaki kaysa sa kanya. Ping Jiuyi. Tumango si Huang Xiaolong, pinayagan siyang tumayo. Ibinahagi ng All Green Ice Hail Devils ang karaniwang apelyido ng Bing. Magalang na sumunod si Bing Jiuyi at tumayo sa kanyang mga paa, tumayo ng matangkad sa likod ni Huang Xiaolong, isang matatag na figure na katulad ng isang hindi magagalaw na burol ng yelo. Ang disadvantage ay, kahit na ang Green Ice Hail Devil ay isang Ancient God Realm Master, hindi niya nagawang palakihin o paliitin ang kanyang katawan sa gusto. Wala ring solusyon si Huang Xiaolong para dito. Tiningnan ni Huang Xiaolong ang natitirang pangalawang kabaong. Mula sa mga alaala ni Bing Jiuyi, nakatatak sa loob ng ikalawang Frost Coffin na ito ay ang bangkay ng kanyang kasama sa buhay, isang babae, na isa ring Ancient God Realm Master. Sa oras ng kanilang pagkamatay, si Bing Jiuyi ay isang mid-second order Ancient God Realm, samantalang ang cultivation ng kanyang kasama ay nasa unang bahagi ng first order Ancient God Realm. Itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang palad patungo sa Frost Coffin, tinatanggal ang mga anting-anting ng apoy na isa-isang tinatakan ito.
Katulad ng unang kabaong, habang bumababa ang bilang ng mga anting-anting ng apoy, tumaas ang napakalamig na malamig na enerhiyang lumalabas, na naging dahilan upang bumagsak ang temperatura sa bulwagan. Bagamat si Huang Xiaolong ay nakalusot sa Fourth Order Heavenly God Realm at ang kanyang lakas ay ibang-iba kumpara sa ilang buwan na nakalipas, hindi siya nang ahas na magpatuloy ng walang ingat. Inilipat ang God Force sa kanyang tatlong Supreme Godheads, ang kanyang Supreme Fire Element God Force ay bumuo ng isang makapal na hadlang sa kanyang paligid. Sa oras na ito, ginalaw ng Green Eyes Hail Devil Bing Jiuyi sa kanyang likuran ang kanyang kamay upang i-flip ang takip ng kabaong bago si Huang Xiaolong. Ang takip ng kabaong ay lumipad ng mataas sa hangin bago bumagsak sa altar. Tumalon si Huang Xiaolong, nakatayo sa hangin sa itaas ng nakabukas na kabaong. Sa pamamagitan ng belo ng berdeng napakalamig na enerhiya, nakita niya ang babaeng Green Eyes Hail Devil. Siya ay may mahahabang payat na mga paa, matigas na suso, at magandang mukha na bahagyang lumilipad ang mahabang buhok. Ayon sa mga pamantayan ng estetik ng tao, ang babaeng Ice Hail Devil na ito ay maaaring ituring na isang bihirang kagandahan. Kasunod ng parehong paraan na ginamit niya sa Bing Jiuyi, pinagsama ni Huang Xiaolong ang mga pamamaraan ng Ancient Puppetry Art at Soul Mandate, na bumubuo ng isang malakas na marka ng kaluluwa na pumasok sa isip ng babaeng Green Eyes Hail Devil sa pamamagitan ng kanyang noo. Gaya ng inaasahan, ang kanyang natitirang banal ay maaaring bumuo ng isang proteksyon na hadlang sa kanyang pagkadyos, na lumalaban sa panghihimasok ni Huang Xiaolong. Gayunpaman, ang lakas ng kanyang banal na kapangyarihan ay mas mahina kaysa kay Bing Jiuyi. Pagkatapos ng 2 oras na pag-atake, matagumpay na nalagpasan ni Huang Xiaolong ang natitirang banal na kapangyarihan, na nagpapahintulot sa marka ng kanyang kaluluwa na dumapo sa kanyang pagkadyos at sumanib sa kanyang godsi. Ang pangalan ng babaeng Green Eyes Hail Devil ay Bing Xingying. Parehong siya at si Bing Jiuyi ang mga ninuno ng lahat ng Green Eyes Hail Devil sa loob ng espasyong ito. Gayunpaman, ang mga alaalang napanatili nila ay napakaliit lamang, walang gaanong matututunan si Huang Xiaolong mula sa kanila. Matapos pagsamasamahin ang impormasyong natagpuan niya sa kanilang dalawa, nalaman ni Huang Xiaolong na sa isang partikular na lugar sa ilalim ng Frost City na ito ay may tinatawag na Blue Jade Heart Elixir. Nabasa ni Huang Xiaolong ang tungkol sa elixir, na isang napakabihirang espiritual na likido ng banal na mundo na maaaring mag-alaga sa kaluluwa at laman ng isang tao, na magpapahusay sa kanilang puwersa ng kaluluwa at sigla sa mahabang panahon. Bukod dito, ang Blue Jade Heart Elixir ay isang mahalagang sangkap sa pagpino sa Jade Heart Divine Pill na maaari lamang pinuhin ng isang master ng Ancient God Realm. Sa utos ni Huang Xiaolong, pinunit ng 2 Ancient God Realm Green Eyes Hail Devil Puppet ang underground formation ng Frost City bago nawala ang 3 figure sa ilalim ng lupa. Ang espasyo sa ilalim ng lupa ay humigit kumulang ilang daang metro kwadrado, na may libu-libong stalagmite na may iba't ibang haba at sukat. Mayroong mas maikli na mga 1 o 2 metro ang haba hanggang sa ilan ay umaabot sa 1 dosenang metro. Ang mga patak ng likidong kasing laki ng kamao ay paminsan-minsan ay dumadaloy sa ibang lugar sa ilalim ng layer ng yelo, na naglalabas ng nakakabighaning glow. Nagliwanag ang mga mata ni Huang Xiaolong sa napakagandang tanawing ito, alam na ito ang nasabing Blue Jade Heart Elixir. Ang hindi niya inaasahan ay ang napakaraming elixir sa loob ng underground space na ito. Ang espasyong ito ay may 5 hanggang 6 na raang stalactites, at kung bibilangan niya ang mga patak, mayroong hindi bababa sa 100,000 sa kanila. Ang average na presyo sa merkado para sa isang patak ng Blue Jade Heart Elixir ay mula 1 hanggang 5 milyon depende sa kadalisayan ng elixir. Kung mas mataas ang kadalisayan, mas mataas ang presyo. Maya-maya, huminto si Huang Xiaolong sa panliligaw, kumuha ng mga walang laman na bote ng jade para kunin itong Blue Jade Heart Elixir. Gayunpaman, hindi niya kailangang gumawa ng anuman sa kanyang sarili, iniwan ang trabaho sa 2 puppet, sina Bing Jiuyi at Bing Xingying. Direktang iwinagayway ng 2 powerhouse ang layer ng asul na yelo sa hangin at kinuha ni Huang Xiaolong ang elixir na lumipad. Makalipas ang kalahating oras, bawat huling patak ng Blue Jade Heart Elixir ay inalis ni Huang Xiaolong.
Matapos makumplito ang gawain, silang tatlo ay lumabas sa ilalim ng lupa at bumalik sa ibabaw. Mayroon pang 5 araw bago matapos ang joint training, mukhang may natitira pa akong oras para mangolekta pa ng Crimson Flame Beads. Naisip ni Huang Xiaolong sa sarili. Kung magagamit niya ng husto ang natitirang 5 araw na ito bago matapos ang pagsasanay, may pag-asa pa siyang maagaw ang unang pwesto. Gayunpaman, ang pagsunod ni Bing Jiuyi at Bing Xingying sa kanyang likuran ay makakaakit ng labis na hindi gustong atensyon, kaya, pagkatapos nilang bumalik sa ibabaw, ipinadala ni Huang Xiaolong ang 2 sa makajos na mount. Zumi. Kapag ito ay comfortable, ilalabas niya ang mga ito. Si Huang Xiaolong ay lumipad ng mataas sa himpapawid. Pinalawak ang kanyang Supreme Fire Element God Force, lahat ng Crimson Flame Bead sa loob ng 10,000 li ay lumitaw sa kanyang isip. Pagkatapos ng pagsulong sa Fourth Order Heavenly God Realm, ang kanyang kapangyarihan ng perception ay tumaas ng malaki. Mabilis na natukoy ni Huang Xiaolong ang kanyang mga target, pumili ng ilang frost na lungsod. Ang Crimson Flame Beads ay puro sa mga Frost City na ito na naging dahilan upang mas madaling mahanap ang mga ito. Higit pa rito, sa bawat Frost City, kailangan lang maghintay ni Huang Xiaolong habang hinahanap ni Bing Jiuyi at Bing Xingying ang Crimson Flame Beads. Kapag ang dalawa sa kanila ay bahagyang naglabas ng kanilang mga aura, lahat ng Green Eyes Hail Devils ay luluhod sa kanilang mga tuhod sa takot sa wala pang isang segundo. Paminsan-minsan, makakatagpo si Huang Xiaolong ng iba pang mga disipulo mula sa 3 sekta, ang ilan sa mga ito ay nagtangkang kabkuban siya. Sa mga disipulong ito, si Huang Xiaolong ay hindi nagpakita ng awa, direktang pinuksa sila, hindi nakakalimutang kolektahin ang lahat ng Crimson Flame Beads mula sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, hindi niya nakita ang Jiaowuya ng Elephant Genesis Sect. Sa isang kisap mata, natapos ang natitirang 5 araw. Sa wakas, ang kurtina ay nahugot sa 3 sekta na panloob ng mga disipulo ng magkasanib na pagsasanay. Si Huang Xiaolong at ang mga nakaligtas na disipulo ay pinalabas mula sa espasyo ng Ice Hail Ruins at bumalik sa Windless Mountain Range. Nang makita ng Elephant Genesis Sect Chief na si Panju si Jiaowuya, mabilis niya itong tinawag, tinanong ang resulta. Sumagot si Jiaowuya na may matingkad ng ngiti, sa pagtugon kay Sect Chief, hindi nabigo ang disipulong ito. Sa pagkakataong ito, nakuha ng alagad ang 18,165 Crimson Flame Beads. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1048. Pagtabulate ng mga resulta. 18,165 na butil. Napabalikwas ng tawa ang Elephant Genesis Sect Chief na si Panju nang marinig ang sagot ni Jiaowuya, pagkatapos ay umalingaw ang kanyang boses sa hangin. Mabuti, mabuti, mabuti. Pagbalik natin sa sekta, ako at ang ninuno ay mabigat na gagantimpalaan ka. 18,165. Sa mga mata ni Panju, sa dami ng Crimson Flame Beads, walang alinlangan na si Jiaowuya ang unang nagwagi sa pinagsamang pagsasanay na ito. Sa lahat ng nakaraang magkasanib na pagsasanay, sapat na ang 10,000 Crimson Flame Beads upang makuha ang unang pwesto. Ihambing iyon sa kasalukuyang resulta ni Jiaowuya at ipinagkaloob na ang unang lugar ay pag-aari niya. Hindi man lang nag-abala si Panju na itago ang kanyang masayang pagtawa, sa makatuwid, malinaw na narinig ng mga nakapaligid na disipulo pati na rin ang mga disipulo at guro ng iba pang 2 sekta ang kanyang mga salita. Naging masungit at pangit ang mukha ng Great Whale Sect Chief na si Wuyo. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa katawan ni Jiaowuya, kumikislap na may makapal na layunin ng pagpatay. Bagamat hindi niya makumpirma na ang kanyang pamangkin na si Wang Dafeng at Fan Yuan ay pinatay ni Jiaowuya, hindi niya namamalaya na ang pumatay ay walang iba kundi itong si Jiaowuya. Siyempre, mukhang masaya rin ang Barbarian God Sect Chief na si Guling. Sect Chief, wala na si Huang Xiaolong. Sa oras na ito, pinaalalahanan ng isang Grand Elder si Guling na inilipat ang kanyang atensyon. Nilaybot ng tingin ni Guling ang karamihan, nakita si Huang Xiaolong sa gitna ng maraming disipulo. Taka lang medyo naging maganda ang ekspresyon niya.
Sa pinagsamang pagsasanay ng terminong ito, nababahala siya sa pagganap ng Barbarian God Sect, at sa parehong oras ay nag-aalala rin siya sa kaligtasan ni Huang Xiaolong. Ngayon ay nakita niya si Huang Xiaolong na ligtas na nakabalik mula sa Ice Hill Ruins, na nakatakas sa pagtugis ng mga disipulo ng Great Whale Sect at Elephant Genesis Sect. Ito ay talagang napakalaking swerte. Pinagmasdan siya ni Guling na lumapit at sumaludo bago niya tinanong si Huang Xiaolong tungkol sa sitwasyon at mga kaganapan na naganap sa loob ng Ice Hill Ruins. Sa pagtatapos, puminto siya sandali bago nagtanong tungkol sa kanyang resulta. Ang dami ng Crimson Flame Beads na nakolekta mo, mayroon bang hindi bababa sa 5,000? Kasunod ng mga nakaraang resulta, sapat na ang 5,000 Crimson Flame Beads para makapasok sa nangungunang 10. 5,000. Si Huang Xiaolong ay nalilitong tumingin sa kinakabahan na si Guling, pagkatapos ay tumango, oo. Nang marinig ang sang-ayon na sagot ni Huang Xiaolong, isang bakas ng kagalakan ang bumungad sa mukha ni Guling. Sa kaloob-looban, nakaka-relax ang tense niyang nerves. Ang iba pang mga Grand Elder na nakatayo malapit sa kanya ay nagpakita rin ng isang ngiti. Tanging sina Cao Yang, Zhuang Zuan, at Wang Junfei lamang ang nakasuot ng pangit na ekspresyon, lalo na si Cao Yang. Bago magsimula ang magkasanib na pagsasanay, tuwang-tuwa siyang inakala na si Huang Xiaolong ay tiyak na patay nang makapasok siya sa Ice Hill Ruins, ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, si Huang Xiaolong ay lumabas na buhay. Hindi lamang siya namatay, ang punk ay talagang nakakolekta ng hindi bababa sa 5,000 Crimson Flame Beads. Iniisip kung paano makukuha ni Huang Xiaolong ang isa sa nangungunang 10 pwesto na nagbibigay sa kanya ng karapatang makapasok sa Primordial Celestial Shrine upang maunawaan ang mga tabletang pamana ng ninuno sa loob, nag-alabang galit sa kanyang dibdib. Yung mga walang kwentang basura mula sa Elephant Genesis Sect at Great Whale Sect. 10,000 disipulo ang nanghuhuli kay Huang Xiaolong, ngunit hindi nila kayang patayin ang isang napakaliit na panloob na disipulo. Habang si Cao Yang ay nagngangalit sa galit, si Guling ay nagtatanong sa iba pang mga disipulo tungkol sa kanilang mga resulta, ngunit sa kanyang pagkadismaya, 3 Barbarian God Sect na disipulo lamang ang nakakolekta ng hindi bababa sa 5,000 Crimson Flame Beads, kabilang si Huang Xiaolong. Nakaramdam siya ng labis na pagkadismaya sa resulta. Sige, mga alagad na may 5,000 Crimson Flame Beads at pataas, mangyaring sumulong para sa tabula sayon at pagraranggo. Sa oras na ito, inihayag ng Elephant Genesis Sect Chief na si Panju. Ang 3 sekta ay humalili sa pamumuno sa magkasanib na pagsasanay sa bawat termino, at sa pagkakataong ito ay ang Elephant Genesis Sect na. Sa anunsyo ni Panju, lumipad palabas ang lahat ng mga disipulo ng 3 sekta na nakakolekta ng hindi bababa sa 5,000 Crimson Flame Beads na nagtipon sa kanyang harapan. Gayunpaman, bilangin si Huang Xiaolong, mayroon lamang 12 disipulo mula sa 3 sekta na may ganoong dami ng mga butil. 3 disipulo mula sa Barbarian God Sect, 4 mula sa Great Whale Sect, at 5 disipulo mula sa Elephant Genesis Sect. Nang makita ang pagkakaibang ito, nagdilim ang ekspresyon ni Guling at ng Barbarian God Sect Grand Elders. Si Cao Yang at Wang Junfei, sa kabilang banda, ay lihim na nagsasaya, nag-uusap sa pamamagitan ng sound transmission, talagang hindi inaasahan mayroon talagang 12 disipulo mula sa 3 sekta na nakakuha ng hindi bababa sa 5,000 Crimson Flame Beads. Mukhang hindi makapasok si Huang Xiaolong sa top 10. Tama, kung ang batang iyon ay mapisil mula sa nangungunang 10, hindi siya makakapasok sa Primordial Celestial Shrine. Ang boses ni Zhuang Zuan ay pumasok sa usapan. Sa kabilang banda, inutusan ni Panju ang 5 Elephant Genesis Sect na disciples na kunin ang lahat ng Crimson Flame Beads na nakuha nila. Ang mga resulta ay tulad nito, si Zhou Wuya ay nangunguna sa ranggo na may 18,165 kwintas, habang 2 sa 4 pang nakolekta ang mahigit 11,000 kwintas. Ang ikatlong disipulo ay may higit sa 7,000, habang ang ika-4 na disipulo ay may humigit kumulang 6,500 Crimson Flame mga kwintas. Habang pinapanood ang mga resulta ng 5 disipulo ng Elephant Genesis Sect, sina Cao Yang, Zhuang Zuan, at Wang Junfei ay namumulaklak sa loob.
Kung mas maganda ang resulta ng Elephant Genesis Sect at Great Whale Sect Disciples, mas mataas ang tsansa na maipit si Huang Xiaolong mula sa nangungunang 10. Kasunod nito, oras na para i-tabulate ang mga resulta ng apat na mga disipulo ng Great Whale Sect. Ang pinakamataas na bilang ng Crimson Flame Beads na nakolekta ay lumampas din sa 11,000. Dalawang disipulo ang nasa loob ng 8,000 at ang huli ay mayroong mahigit 6,900. Ang resultang ito ay nagpasigla lamang kina Cao Yang, Zhuang Zuan, at Huang Junfei. Kung gusto ni Huang Xiaolong na makapasok sa tuktok noon, kailangan niya ng hindi bababa sa 6,500 Crimson Flame Beads. Kawakas, turn na ng mga disipulo ng Barbarian God Sect. Dahil sa kwalifikasyon ni Huang Xiaolong, ang kanyang resulta ang unang natabulate. Habang pinapanood si Huang Xiaolong na umaakyat, binigyan siya ni Pan Ju ng isang maaraw na ngiti. Huang Xiaolong, wala pang 3 taon mula nang pumasok ka sa Barbarian God Sect, ngunit nakakakolekta ka ng higit sa 5,000 Crimson Flame Beads sa pinagsamang pagsasanay na ito. Lumampas sa inaasahan ko. Si Huang Xiaolong ay nanunuya sa loob ng pagkukunwari ni Pan Ju, na nag-iisip na malalampasan ko ang inaasahan na iyon sa lalong madaling panahon. Sa panlabas, walang pagbabago sa mukha ni Huang Xiaolong habang sinabi niya, Sec Chief Pan, maaari ko bang alisin ang aking Crimson Flame Beads para sa tabula sayon ngayon? Tumango si Panju, kaya mo. Habang ang atensyon ni Guling, Uyo, Panju, at lahat ng 3 sekta ng Grand Elder at mga disipulo ay nasa Huang Xiaolong, kinuha niya ang kanyang koleksyon ng Crimson Flame Beads. Sa halip na ilabas ang lahat ng sabay-sabay tulad ng ginawa ng iba noon, pinagsama-sama sila ni Huang Xiaolong sa mga batch ng 1,000. 1,000. 2,000. 3,000. Sa tuwing maglalabas si Huang Xiaolong ng isang batch, ang Elephant Genesis Sect Grand Elder na namamahala sa pagtabulate ng mga resulta ay mabibilang ng malakas. Nang ilabas ni Huang Xiaolong ang ika-6 na batch, biglang naging abnormal na tahimik at mabigat ang kapaligiran. Ang lahat ng mga mata ay nakatitig sa kanya na para bang natatakot na may mawala. Naramdaman ni Cao Yang, Zhuang Zuan, at Huang Junfei na nanikip ang kanilang mga puso. Tinundan ng tingin ng lahat ang mga kamay ni Huang Xiaolong habang inilalabas niya ang ika-7 batch ng Crimson Flame Beads mula sa kanyang Osir Ring. 7,000. Ang boses ng Elephant Genesis Sect Grand Elder ay natigil sa kanyang lalamunan sa pinakamaikling segundo bago sumigaw. 7,000. Nagkalat ang madilim na ulap sa mukha ni Guling. Sa halip, ang grupo ni Cao Yang ang kinakabahan ngayon. 7,000, ibig sabihin ay tiyak na makapasok si Huang Xiaolong sa nangungunang 10. Habang pinapanood si Huang Xiaolong na inilabas ang ika-7 batch, bahagyang nagulat si Panju, pagkatapos ay napakunot ang kanyang mga kilay sa bahagyang pagsimangot. Sa maikling sandaling ito, kinuha ni Huang Xiaolong ang ika-8 batch ng 1,000 Crimson Flame Beads mula sa kanyang Osir Ring. Ang 3 Sect Masters at Disciples ay natulala ngayon, akala nila ang ika-7 batch ay ang huli. Ito ay talagang 8,000. 8,000. Ang parehong Grand Elder ay sumigaw muli. Nang bumaba ang kanyang boses, ang kamay ni Huang Xiaolong ay naglabas ng 1,000 mula sa kanyang Osir Ring. Nanlaki ang mata ng lahat at nakanganga ang kanilang mga bibig. Ni 90,000. Ang Elephant Genesis Sect Grand Elder ay tumingin kay Huang Xiaolong nang hindi makapaniwala, at gayon din ang iba. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1049. Ikaw ang pumatay sa kanila, tama. Ang bilang ng Crimson Flame Beads ay umabot na sa 9,000. Ang itaas na antas ng 3 sekta at mga disipulo ay hindi namamalayang nakahinga. Sa mga disipulo ng Elephant Genesis Sect at Great Whale Sect na natabulate ang kanilang mga resulta, 4 na disipulo lamang ang nakakuha ng 10,000 Crimson Flame Beads pataas. Kung si Huang Xiaolong ay kumuha ng 1,000 butil, iyon ay magdadala sa kanyang bilang sa eksaktong 10,000. Nangangahulugan ito na si Huang Xiaolong ay nakakuha ng pwesto sa top 5. Ito ay ibang konsepto sa pagitan ng nangungunang 10 at nangungunang 5. Ang mga kamay ni Guling ay nakakuyong ng may kaba sa mga kamao.
Nanlaki ng ilang degree ang mga mata ni Panjo at Huyo sa gulat. Taliwas sa tensyon sa paligid niya, si Huang Xiaolong ay sobrang kalmado habang inilabas niya ang isa pang tumpok ng 1,000 crimson flame beads mula sa kanyang special ring. Nakatitig sa malaking kumpol ng crimson flame beads, ang itaas na antas ng tatlong sekta at mga disipulo ay nanginginig, ang pagkabigla ay nakaukit sa kanilang mga mukha na may bahid ng pagtanggi. Si Huang Xiaolong ay aktwal na nakakolekta ng 10,000 kwintas. Sa parehong iglap, isang matingkad na ngiti ang kumalat sa mukha ni Guling, tumango bilang pasasalamat habang ang kanyang mga tingin ay bumagsak kay Huang Xiaolong, hindi na kasing higpit ng dati. Itong batang ito ay talagang nagulat sa akin, tila ang aking mga pag-aalala noon ay walang kabuluhan. Talagang mas matalino ang ninuno. Idinagdag ni Guling sa loob. Ang Elephant Genesis Sect Grand Elder na iyon na namamahala sa pagtabulate ng mga resulta ay ginawang katangahan sa pagtingin sa 10,000 Crimson Flame Beads, nakalimutang ipahayag ang progreso kaya naging sanhi ng pagsimangot ni Huang Xiaolong. Pagkaraan ng ilang sandali, nang makitang natulala pa rin si Grand Elder, hinikayat niya, Grand Elder Su, maaari ka bang magdagdag? Nawala sa kanyang pagkatulala ang Grand Elder na iyon, komplikado ang kanyang emosyon habang nakatingin kay Huang Xiaolong. Huminga siya ng malalim, tumango siya at sinabi, 10,000. 10,000. Ang mga salita ay umalingaw na parang tambol sa pandinig ng lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, isang malakas na hiyawan ang bumungad sa grupo ng mga disipulo ng Barbarian God Sect. Tulad nila, si Huang Xiaolong ay isa ring Barbarian God Sect na panloob na disipulo. Kung mas maganda ang resulta ni Huang Xiaolong, mas maluwalhati ang kanilang mararamdaman. Nang hamupa ang pagpalakpak, ang lahat ng mga mata ay muling nakatuon kay Huang Xiaolong. Sa totoo lang, ang pag-asa ni Guling ay makikita mula sa kanyang nagniningning na mga mata. Makakakuha kaya si Huang Xiaolong ng isa pang 1,000 kwintas. Ang disipulo ng Great Whale Sect na may 10,632 Crimson Flame Beads ay nagsimulang mag-alala, kung si Huang Xiaolong ay kumuha ng isa pang 1,000 butil, siya ay itatala mula sa ika-4 hanggang sa ika-5 pwesto. Bago ang nagbabagang mga titig na ito, si Huang Xiaolong ay naglabas ng isa pang batch ng Crimson Flame Beads, na hindi nakapagsalita. Sa pagkakataong ito, naglabas siya ng isang batch ng 2,000 kwintas. 2,000 Crimson Flame Beads. Sa isang iglap, mamigat ang hangin, bumagal ang kanilang mga tibok ng puso, gulong-gulo ang isip ng lahat. 12,000 kwintas. Ang alagad ng Elephant Genesis Sect na may 11,013 ay sinipa na ngayon sa ika-4 habang si Huang Xiaolong ay tumaas sa ika-3 pwesto. Huang Xiaolong, pangatlong pwesto. Pangatlo. Bumibigat ang paghinga ng lahat. Biglang nagpakawala si Guling ng masaganang tawa, at hindi napigilan ang pagpuri, mabuti, mabuti. Talagang hindi niya inasahan na si Huang Xiaolong ay magdadala ng napakalaking kasiya siyang sorpresa sa kanya, aktwal na umaagaw ng pwesto sa nangungunang tatlo. Ang tagumpay na ito ay isang bagay na hindi pinangarap ni Guling na isipin, na natatakot sa mas malaking pagkabigo. Inailan ng tawa ni Guling ang atensyon ni Panjo at Huyo pabalik sa kasalukuyan. Naturally, wala sa kanila ang mukhang maganda sa sandaling ito. Ang unang maliwanag at palakaibigang ngiti na itinuro ni Panjo kay Huang Xiaolong ay matagal nang nawala, habang si Huyo ay mukhang malunok niya ng buo si Huang Xiaolong sa susunod na segundo. Kung nakaligtas si Fan Yuan, ang unang lugar ay maaaring sa kanya, na nagdadala ng kaluwalhatian sa kanilang Great Whale Sect. Ngunit ngayon, ang kanilang Great Whale Sect ay wala kahit isang disipulo sa nangungunang tatlo. Nang makitang ang Grand Elder Son ng Elephant Genesis Sect ay muling nataranta, nakalimutang i-tabulate ang kanyang karagdagang 2,000 Crimson Flame Beads, kinailangan siyang paalalahanan ni Huang Xiaolong. Nang mapaalalahanan sa pangalawang pagkakataon, mabilis na sumigaw si Grand Elder Subei, 12,000. Nakita ni Huang Xiaolong na lalong nagdilim ang mga mukha ni Panjo at Huyo, at lihim siyang natuwa habang naglalabas siya ng isa pang batch ng Crimson Flame Beads. This time, naglabas din siya ng mga butil, 2,000 pa. Sa ngayon, kahit ang hangin ay tila tumitigil.
Hindi makapaniwalang mga ekspresyon ang makikita sa paligid. 14,000. Sa pagkakataong ito, nagulat si Grand Elder Subay. Sa puntong ito, maliban kay Zhao Huya na may 18,165 tankers, ang sumunod ay si Huang Xiaolong. Ang disipulo sa ikatlong ranggo ay isang Genesis Elephant sect na may bahagyang mahigit 13,000. Sa puntong ito, nag-iingat si Guling sa hangin. Umalangaw-ngaw sa hangin ang kanyang matamis na tawa, at kung hindi dahil gusto niyang mapanatili ang kanyang imahe ng isang prestihiyosong sect chief, hinailan na sana niya si Huang Xiaolong sa isang malaking yakap sa oso at binigyan ng isang malaking halik ang Elephant Genesis sect. Sa buong panahon, ang mga mukha ni Panjo at Huyo ay lalong naging malungkot. Habang si Guling ay tumatawa ng abandonado, si Huang Xiaolong ay naglabas ng isa pang batch ng Crimson Flame Beads. Namutla ang ilang mukha sa tanawing ito na parabang nakakita ng multo. Sa pagkakataong ito, aktwal na naglabas si Huang Xiaolong ng 4,000 kwintas ng sabay-sabay. Nanlaki ang mga mata ni Panjo at Huyo sa hindi makapaniwala. 18,000 butil. Si Huang Xiaolong ay aktwal na nakakolekta ng 18,000 Crimson Flame Beads. Paano ito posible? Sa loob ng Ice Hail Ruins, ang Crimson Flame Beads na ito ay nakakalat sa buong kalawakan, na tinipon ng mga ito na kailangan ng higit pa sa isang stroke ng good luck. Kung mas malakas ang isang tao, mas malawak ang lugar na madarama nila, na naging dahilan upang makahanap sila ng mas maraming Crimson Flame Beads sa mas maikling panahon. Sa makatuwid, ang bilang ng Crimson Flame Beads na nakolekta ay isang indikasyon din ng lakas ng isang tao. Ang galing ni Zhao Huya sa pakikipaglaban ay maihahambing sa isang mid-fourth order heavenly god realm. Ibig sabihin ba nito ay si Huang Xiaolong ay pareho? Kanina, si Zhao Huya ay maituturing pa rin kalmado sa kabila ng panunood ni Huang Xiaolong na kumuha ng 14,000 Crimson Flame Beads na umangat sa pangalawang pwesto. Sa kanyang mga mata, si Huang Xiaolong ay maaaring makakolekta ng higit sa 14,000, tiyak na hindi niya malalampasan at agawin ang kanyang numero 1 posisyon. Pero ngayon, ang ekspresyon ni Zhao Huya ay naging sobrang pangit habang ang kanyang puso ay tumibok. Kung si Huang Xiaolong ay kukuha pa ng Crimson Flame Beads kahit kasing liit ng 200, kung gayon, ang kanyang numero 1 pwesto ay magiging kay Huang Xiaolong. Maliwanag, naisip din ni Panjo at ng iba pang mga alagad ng Elephant Genesis sect at Grand Elder na naruroon ang problemang ito habang sila ay nakatitig ng diretso kay Huang Xiaolong na nagpipigil ng hininga. Gaya ng ginawa ng mga mula sa Barbarian God sect at sa Great Whale sect. Naramdaman ni Cao Yang, Zhuang Zuan, at Huang Junfei ang kanilang mga palad na basa ng malamig na pawis, ang kanilang mga katawan ay naninigas na parang may sapin na busog. Si Guling ay tumigil din sa pagtawa at nakakuyom at pinakawalan ang kanyang mga kamao sa kaba. Ang kamay ni Huang Xiaolong ay muling naglabas ng isa pang batch ng Crimson Flame Beads mula sa kanyang ossuary ring na nagsasabing, ito ang huling batch ng Crimson Flame Beads. Ito talaga ang huling batch na binubuo ng 932 butil. Sa pagtingin sa 932 butil, ganap na blanko ang isip ni Cao Yang, Zhuang Zuan, at Huang Junfei. Panjo ay nanlilisik ang mga makamandag na punyal kay Huang Xiaolong. Biglang sumulpot si Guling sa harap ni Huang Xiaolong, tumatawa ng masaya, ang isang kamay ay tinapik ang balikat ni Huang Xiaolong nang walang pagpipigil, magaling, magaling. Huang Xiaolong, sa pagbabalik natin, ang ating Barbarian God sect ay gagantimpalaan ka. Hindi, imposible. Ang matinis na sigaw ni Zhao Huya ay tumagos sa hangin, umikot siya at itinuro ang isang daliri kay Huang Xiaolong, imposible para sa kanya na makakolekta ng ganitong dami ng Crimson Flame Beads. Huang Xiaolong, kaya kung labanan ng isang mid-fourth order heavenly god realm, huwag mong sabihing mas malakas ka kaysa sa akin. Hindi ako naniniwala. Tumawa si Guling nang walang anumang mabuting kalooban, masyadong tamad na abala kay Zhao Huya, lumingon sa Panju sa halip, Sect Chief Pan, lahat ng tao dito ay nasaksihan ang buong proseso ng Tabula Sayon,
kung patuloy mong hahayaan ang iyong sekta na alagad na maglabas ng kalokohan dito at guluhin ang resulta, huwag mo akong sisihin sa pagkuha ang bagay sa sarili kong mga kamay, tinutulungan kang turuan ang iyong alagad ng sekta ng ilang asal. Huminga ng malalim si Panjo at hinampas si Zhao Uya para umatras sa gilid bago humakbang pasulong, malamig at nagtatampo ang ekspresyon niya, Huang Xiaolong, sa pagkakataong ito ay parehong nawalan ng maraming disipulo ang Elephant Genesis Sect at Great Whale Sect ko. Ikaw naman ang pumatay sa kanila, di ba? Kasama sina Fan Yuan at Wang Dafeng. Parehong nahulog ang matalim na tingin ng Elephant Genesis Sect at Great Whale Sect sa katawan ni Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1050. Ano ang sinabi mo? Ang kasalukuyang mga guro at disipulo ng Barbarian God Sect ay kinakabahan na nakatingin kay Huang Xiaolong. Sa isang segundo, napuno ng puot ang hangin. Ang lahat ay nasa gilid na tila isang labanan ay sumiklab anumang oras. Nabasag ng malamig na pagngisi ni Guling ang tensyonado na kapaligiran. Panju, anong ebidensya ang mayroon ka na sina Wang Dafeng at Fan Yuan ay pinatay ni Huang Xiaolong? Pagkatapos ay sasabihin ko na sina Wang Dafeng at Fan Yuan ay parehong pinatay ng Elephant Genesis Sect na si Zhao Wuya. Ang Elephant Genesis Sect at ang Great Whale Sect ay maaaring nawala ng maraming disipulo, ngunit sa palagay mo ba ay wala sa aking mga Barbarian God Sect na mga disipulo ang namatay sa loob? Nalaman lamang ni Zhao Wuya ang tungkol sa pagkamatay ni Wang Dafeng at Fan Yuan hindi nagtagal matapos siyang ilabas mula sa Ice Hail Ruins, at ngayon, nang marinig ni Guling na inakusahan siyang pumatay sa kanila, sumabog ang init ng ulo ni Zhao Wuya. Nang malapit na siyang tumanggi, nagtaas ng kamay si Panju para pigilan siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ngumiti si Panju, masyadong seryoso si Sect Chief Go, nagtatanong lang ako, hindi ka dapat kabahan. Pagkasabi nito, tumingin siya sa direksyon ni Grand Elder Subei, itinuro, magpatuloy. Oo, Sect Chief. Magalang na sumunod si Subei. Hindi nagtagal, lumabas na ang natitirang dalawang disipulo ng Barbarian God Sect. Pareho silang nakakolekta ng mahigit 5,000 Crimson Flame Beads. Nagpahiwatig ito ng pagtatapos ng pinagsamang pagsasanay ng terminong ito. Gamit ang 18,932 Crimson Flame Beads, matagumpay na nakuha ni Huang Xiaolong ang unang pwesto, habang si Zhao Wuya ay napunta sa pangalawang pwesto. Ang nasa ikatlo at pang-apat ay mga disipulo rin mula sa Elephant Genesis Sect tulad ni Zhao Wuya, at sa wakas ay nasa ikalimang pwesto ang isang Great Whale Sect na disipulo. Maliban kay Huang Xiaolong, mayroong isa pang Barbarian God Sect na disipulo sa nangungunang 10 ranggo sa ika-10 lugar. Pagkamat dalawa lamang sa kanila ang mula sa Barbarian God Sect, sapat na iyon upang mapanatiling nakangiti si Guling mula sa tainga hanggang sa buong araw habang hindi gumaan ang ekspresyon ni Panjo at Huyo habang hinihintay ng lahat ang pangkalahatang resulta. Mahigit 140 disipulo ang nakakolekta ng 3,000 pataas na Crimson Flame Beads. Nang lumabas ang listahan ng nangungunang 100 disipulo, muling bumuga ng tawanan si Guling dahil ang Barbarian God Sect ay aktwal na mayroong 53 disipulo sa nangungunang 100. Ang gayong magandang balita ay kapareho ng pagkapanalo ni Huang Xiaolong sa unang pwesto sa labas ng kanyang inaasahan. Si Huang Xiaolong lamang ang nakakaalam ng aktwal na dahilan ng resultang ito. Napatay niya si Wang Dafeng at ang iba pang late Third Order Heavenly God Realm Disciples mula sa Great Whale Sect at Elephant Genesis Sect, na nagbigay sa mga disipulo ng Barbarian God Sect ng mas mataas na pagkakataon na duminahin ang nangungunang 100. Pagkatapos ng pinagsamang pagsasanay, walang intensyon si Guling na manatili ng ilang sandali kaysa kinakailangan. Nagpaalam kay Panjo at Huyo na may malaking ngiti sa kanyang mukha, sumenyas siya sa grupong Barbarian God Sect at mabilis na tumakbo palayo sa Windless Mountain Range. Tungkol sa mga gantimpala para sa nangungunang 100 disipulo, ipapadala sila sa kani-kanilang mga sekta, na ibinibigay ng ninuno ng bawat sekta. Pinagmamasdan si Huang Xiaolong na umalis, na sumusunod sa likod ni Guling, isang hindi napapansing liwanag ang kumislap sa mga mata ni Panjo at Huyo, madilim at mapaghiganti.
Sila lang ang nakakaalam ng kanilang iniisip. Habang si Huang Xiaolong at ang iba pa ay nagmamadaling bumalik sa loob ng Nine Heavens Palace sa Black Steel Cliff ng Barbarian God Sect, sinisigawan ni Cao Feng ang ilang Barbarian God Sect na babaeng core disciples. Ano ang F*** na nakatayo ka pa rito? Kinain lang ng baka na yan ang Phantasm Godhead ko. Patayin ang kasuklam-suklam na bagay na iyon, patayin ito. Gumastos siya ng malaking halaga at malaking pagsisikap para makuha ang Phantasm Godhead na iyon ilang araw na ang nakakaraan sa isang auction. Ito ang Diyos ng nahulog na Peak Plate 10th Order Heavenly God Realm Cultivator. Plano ni Cao Feng na kunin ang God Force sa loob nito para pinuhin ang 100 Moon Sacred Pill, ngunit bago pa niya makuha ang isang strand ng God Force, ang moldite na baka na ito ay pumasok sa kanyang cultivation dwelling at nilamon ang kanyang Phantasm Godhead. Senior Sister Cao Feng, sa tingin ko ang baka na ito ay ang bundok ni Huang Xiaolong. Isa sa mga pangunahing babaeng disipulo ang nagpahayag ng kanyang hinala, dapat ba nating iulat ang bagay na ito kay Grand Elder Cao Yang bago tayo gumawa ng anuman. Nabuhay ang galit ni Cao Feng sa sinabi ng babaeng disipulong iyon, Huang Xiaolong. Paano kung si Huang Xiaolong iyon? Ako ang babae ni Chen Hao, kailangan ko bang matakot sa isang hamak na inner disciple na tulad niya? Kailangan ko bang lunukin at tiisin ito na nagpapanggap na walang nangyari? Natahimik ang ilang pangunahing disipulong babae. Humisi si Cao Feng, bukod dito, narinig ko na ang Elephant Genesis Sect at ang mga disipulo ng Great Whale Sect ay nagpaplanong patayin si Huang Xiaolong sa loob ng Ice Hail Ruins. Sigurado akong patay na siya. Nang marinig ito, ang pangamba na bumabalot sa puso ng mga babaeng pangunahing disipulong ito ay ganap na naglaho, nagsimulang umatake ng walang pag-aalinlangan, walang awa na kinubkob ang maliit na baka. Gayunpaman, ang ikinagulat ng mga babaeng disipulong ito ay ang katotohanang ang ordinaryong bundok na ito ni Huang Xiaolong ay talagang mas malakas kaysa sa inaakala nila. Lumipas ang kalahating oras, ngunit hindi pa rin nila nagawang patayin ang mapahamak na baka. Higit sa lahat, lahat sila ay mga cultivator ng Fifth Order Heavenly God Realm. Habang nakakaramdam ng pagkagulat, sumibol ang galit ni Cao Feng, mga walang kwentang basura, hindi mo kayang pumatay ng isang maliit na baka. Tumura siya sa galit, hinugot ang kanyang Fire Phoenix Divine Sword bago ito sinaksak patungo sa maliit na baka. Lumabas ang Sword Chi, nag-iwan ng mga marka ng espada sa ibabaw ng nakapalibot na mga pader ng bundok at naging sanhi ng pagtaas ng alikabok sa hangin. Si Cao Feng ay isang Sixth Order Heavenly God Realm Core Disciple, at kahit na siya ay isang maagang Sixth Order, siya ay mas malakas kaysa sa iba sa parehong Cultivation Realm, tiyak na hindi isang antas na maihahambing ng iba pang kasalukuyang babaeng Core Disciples. Sa isang iglap, ang pag-atake ng Sword Chi ay tumama sa katawan ng maliit na baka, ngunit walang sinuman ang umasa na ang galit na pag-atake ni Cao Feng ay mag-iiwan lamang ng liwanag sa likod nito, hindi hihigit sa ilang patak ng dugo na lalabas. Ang dugo ng maliit na baka ay isang purplish red ang kulay, na may kakaibang maliliit na kidlat na gumagalaw sa ibabaw. Ang kakayahan sa pagtatanggol ng maliit na balat ng baka ay medyo kakilakilabot. Bagamat ang pag-atake ng espada ni Cao Feng ay hindi talaga nasugatan maliban sa magaan na parang gasgas na sugat, ang maliit na baka ay nakadama pa rin ng matinding sakit. Napahawang ang mga labi nito, naglalabas ng umaalingaw-ngaw na galit. Kung ang sino man dito ay pamilyar sa maliit na baka, malalaman nila na nangangahulugan ito na talagang galit ito sa pagkakataong ito. Kumalas ang kidlat sa paligid ng dalawang gininto ang sungay nito, na naging dahilan upang mabalutan sila ng lumalawak na gininto ang liwanag na puno ng mapangwasak na kapangyarihan. Ang puwersa ng kidlat ay tumama kay Cao Feng at sa grupo ng mga babaeng disipulo. Sa kabilang panig, si Chen Hao na nasa kanyang kultibasyon na tirahan ay nakatanggap ng ulat tungkol sa mga huling resulta ng magkasanib na pagsasanay ng tatlong sekta. Nang marinig ang resulta, halos hindi makapaniwala si Chen Hao sa kanyang narinig. Ikaw, anong sabi mo? Ulitin mo ulit. Nanlaki ang mga mata ni Chen Hao sa hindi makapaniwala habang tumatalon siya. Ngayon lang, sinabi sa kanya ng disipulong ito ng Sky Dragon League na si Huang Xiaolong ang nakakuha ng unang pwesto. League Leader,
Nakatanggap lang ako ng mensahe, si Huang Xiaolong ang naunang pwesto sa joint training sa oras na ito. Ang disipulong iyon ng Sky Dragon League ay hindi nang ahas na magtago ng anuman. Ang mukha ni Chen Hao ay naging malungkot sa isang iglap. Si Huang Xiaolong ay hindi namatay. Hindi lang siya namatay, nakuha pa niya ang unang pwesto. Paano si Zhao Wuya? Lahat ba ng mga disipulo ng Elephant Genesis Sect at Great Whale Sect ay lumaki na kumakain ng tae? Napakarami nila, ngunit walang nakapatay kay Huang Xiaolong. Hinayaan pa nila siyang mauna. Inihagis ni Chen Hao ang kanyang imahe sa labas ng bintana, umuungal na baliw. Ang disipulong iyon ay nanginginig na parang lantang dahon, hindi nangangahas na gumawa ng tunog. Lumipas ang mahabang panahon bago natahimik si Chen Hao, tinanong ang disipulo ng Sky Dragon League kailan babalik si Huang Xiaolong at ang sect chief. Darating sila sa loob ng isang oras. Ang disipulong iyon ng Sky Dragon League ay maingat na sumagot. League Leader, sa katunayan, hindi na mahalaga kahit na si Huang Xiaolong ang kumuha ng unang pwesto sa pinagsamang pagsasanay ng tatlong sekta. Sa kompetisyon ng punong disipulo makalipas ang isang dekada, hindi pa rin siya ang makakapareha mo. Bahagyang hamupa ang galit ni Chen Hao pagkatapos marinig ito. Katulad ng sinabi nitong disipulong Sky Dragon League, kahit gaano pa kaganda ang kasalukuyang tagumpay ni Huang Xiaolong, hindi talaga siya isang banta. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.